Sa panahon ng pag-atake sa lungsod, nagbigay ng isang kahilingan ang kalaban na punong komandante. Basta't ako'y mamatay para sa aking bayan, ay bibitawan ang mga mamamayan ng buong lungsod. Nakasuot ako ng maliwanag na pulang uniforme na parang damit pangkasal. Matatag na tumalon mula sa pader ng lungsod. Dinig ko ang hangin na humihiyaw sa aking taina. Dinig ko ang isang malungkot na sigaw. Yung palaging nakatali sa hangganan. Ang aking matagal ng kalaban na si Batang General na nakipaglaban sa akin mula pagkabata. Si Gujinyan ay tumakbo mula sa libu-libong milya ang layo. Nahuli ang aking nahuhulog na katawan. Yakap-yakap niya ang aking unti-unting lumalamig na katawan habang siya'y umiiyak ng labis na sakit. Nang maglaon, nakita ng aking nalutang na kaluluwa si Gujinyan. Hawak ang aking katawan. Hakbang-hakbang na umakyat sa pinakamataas na bangin. Walang pag-aalinlangan na tumalon ako upang makasama sa aking pahingahan. Doon ko lang naintindihan iyon. Nalaman kong hindi ako nag-iisa sa mundong ito na walang nagmamahal sa akin. Pagmulat muli ng mga mata, Narinig ni Yuning ang tinig ng kanyang ama sa silid ng emperador. Kailangan mo nang magdesisyon tungkol sa iyong kasal. Pinili ko para sa iyo ang tatlong pinakamagagaling na binata sa kabisera. Puno ng punong bayan si Xilin Yuan. Malinis at mahalagang anak ng prinsipe ng Binyang, si Xiao Jinhen. Si Duan Fang ay isang batang ginoo mula sa tahanan ng duke ng Zhenguo, si Wen Hengyu. Malambot at kasing halaga ng jade. Mayroon ka bang gusto? kumakabog ang mga daliri ko. Nakatitig sa mga mata ang sakit at hapdi sa kaibuturan. Ang tatlong ginoo ay mga natatanging tao sa kanilang mga uri. Nahihirapan akong magpasya sa ngayon. Nais kong humiling sa aking ama na bigyan ako ng isang blangkong utos mula sa hari. Sa pagtatapos ng buwan, sa araw ng kapalaran ni Gigi. Bilang anak, muli kong isusulat ang pangalan ng prinsipe sa sariling kamay. Sa harap ng lahat, ipinahayag ko ang aking inaasahan sa iyong pagpili sa araw ng iyong kasal. Nagpapakumbaba ng pasasalamat. Nang lumabas sa silid ng emperador, parang sikat ng araw, sumasakit ang aking mga mata. Sa totoo lang, hindi ako walang pagpipilian. Kundi lahat ay naikasal na. Sa nakaraang buhay, una akong nagpakasal kay Xilin Yuan. Ngunit sa araw ng kasal, may mga mamamatay tao na sumalakay sa palasyo. Ngunit siya ay namatay para iligtas ang aking malapit na alalay na si Ruking Yan. Bago mamatay, Hawak niya ang kamay ni Ruking at sinabi na kung magkakaroon ng susunod na buhay. Huwag mong pakasalan ako, Prinsesa Wang. May puso akong nakalaan. pagkatapos ay nag-asawa ako muli kay Xiao Jinhe. Nakatagpo ng mga tulisan habang naglalakad sa kalikasan. Nais niyang protektahan si Ruking Yan mula sa mga sugat sa kanyang katawan. Nagmamasid siya kay Ruking Yan na may pagduduwal. Umiiyak na sinabi ni Dao Chen, matagal na, Yin. Sinyu, Sa ikatlong pagkakataon, muli akong mag-aasawa kay Wen. Henyu. Ngunit kalaunan siya ay nahuli at dinala si Ruking Yan. Pumasok sa kampo ng kaaway. Sa gitna ng libu-libong palaso. Ang huli niyang nasilayan ay si Ruking Yan. Tatlong sunod-sunod na pagkawala ng prinsipe. Bawat pagkakataon. Kasama ng nakakasakit na salitang tanging pag-ibig ang bumagsak kay King Yan. Naging katatawanan ako sa buong kabisera. Ako'y halos nag-collapse. Naiisip kong marahil hindi ako karapat-dapat na mahalin ng sinuman. Hanggang sa ang kaaway ay nasa pintuan. Nasa pintuan na ng lungsod ang mga kaaway. Ang kalaban na general ay nagbanta na kung ang prinsesa ay magpapakamatay para sa bayan. Ay bibitawan ang mga mamamayan sa buong lungsod. Nakasuot ako ng makikinang na pulang uniforme na parang damit pangkasal. Mula sa tuktok ng pader ng lungsod, tumalon ako pababa. Ipinagpaliban ang sarili para sa bayan. Habang humuhuni ang hangin sa aking mga tainga, parang narinig ko ang isang sigaw na puno ng sakit at pagdurusa. Yung matagal nang nakadestino sa hangganan. Ang aking matagal ng kalaban mula pagkabata. Maliit na General Gujinyan. Biglang tumakbo mula sa libu-libong milya ang layo. Nahawakan niya ang aking bumabagsak na katawan. Hinalikan niya ako habang unti-unting lumalamig ang aking katawan. Umiiyak na may matinding damdamin. Parang nawala ng pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Pagkatapos ay ang aking naglalakbay na kaluluwa. Nakita si Gujinyan na pinalayas ang kaaway sa isang napakalakas na paraan. Napanatili ang lungsod. Pagkatapos ay niyakap niya ang aking bangkay. Hakbang-hakbang na umakyat sa pinakamataas na bangin. Walang kahit anong pag-aalinlangan. Sa ilalim ng buwan, kasabay ko sa aking taon. Sa sandaling iyon, bigla akong napagtanto. Nalaman kong hindi ako nag-iisa sa pagmamahal sa mundong ito. Bagamat hindi ko alam kung bakit. Masyado siyang may malalim na damdamin para sa akin, ngunit hindi niya ito kailanman sinabi. Ngunit sa buhay na ito, hindi ko siya palalampasin. Kaya sa walang laman na banal na utos, ang pangalan na nais kong isulat ay si Gujinyan. Tanda ko ng mabuti, sa nakaraang buhay ko sa Jijili, kahit na siya ay malayo sa hangganan. Ngunit nagmadali pa rin akong bumalik sa pagkakataong ito. Gusto kong ipahayag sa harap ng lahat ng mga maharlika ng Cao Chen. Ipahayag na pakakasalan siya. Hawak ko ang utos ng emperador habang binubuksan ang pintuan ng palasyo. Agad kong nakita ang tatlong may kanya-kanyang alindog. Isang kapansin-pansing lalaki. Iniisip na ang taong ito ay nag-aalala at nagmamalasakit.
Siya nga ang aking katulong na si Ruo Qingyan. Si Ruo Qingyan ay nakasuot ng tahimik na kasuotan ng isang dalagang bayan. Ngunit hindi maitatago ang kanyang magandang anyo. Sa sandaling ito, bahagyang nakayuko ang kanyang ulo. May pamumula sa pisngi na tila nahihiya. Siksi Lingyuan ay nananatiling malamig ang anyo. Ngunit nang tumingin siya kay Ruo Qingyan, ay bahagyang bumagal. Ang tuwid na postura ng pulis trapiko ay matatag. Ngunit maingat na iniiwasan si Ruo Qingyan sa panig ng hangin. Si Wen Hingyu ay may ngiti sa kanyang mga labi na puno ng kabaitan. Mababa ang boses na sinasabi kay Ruo Qingyan. Nakita mo akong lumabas. Dito lang nagbago ang anyo ng tatlo at nagkaintindihan. Narinig ng prinsipe na nais ng emperador na makipag-usap sa kanya. Hindi ko alam kung may tao bang may salot sa puso ng prinsipe. Siksi Lingyuan ang unang nagsalita. Ang boses ay parang batong jade. Malinaw at kaaya-ayang tunog. Sinabi ni Xiao Jingheng na kung may desisyon ang inyong altesa, maaari mo rin kaming ipaalam, para makapaghanda na kami ng maaga. Mumiti si Wen Hingyu na may banayad ng ngiti. Ngunit ang mga salita ay tuwirang-tuwiran. Ang pagpili ng inyong kataas-taasan ay may kinalaman sa aming buong buhay. Umaasa akong ipaalam ng inyong kataas-taasan. Tinitingnan ko silang tatlo na namumuhay ng may tensyon. Sa aking puso, pakiramdam ko'y labis na nakakatawa. Sa nakaraang buhay, akala ko'y napaka-innocent ko. Sila ay madalas na lumalabas sa aking harapan. Dahil sa paghanga nila sa akin. Ngayon ko lang naintindihan. Ang kinakatakutan nila ay ako ang mapipili. Naputol ang posibilidad na makilala ang kanilang minamahal ng personal. Bumangon ang mga sulok ng aking mga labi sa isang banayad ng ngiti. Ngunit ang benepisyo ay hindi pa nakikita. Sa araw ng seremonya ng pag-asa, malalaman ng mga Ginoo ang lahat. Iba-iba ang anyo ng tatlong tao. Salamat, Lingyuan, ang aking liwanag, ang iyong lingkod. Si Xiao Jingheng ay may bahagyang nakitang kunot sa kanyang noo. Nabawasan din ng kaunti ang ngiti sa mukha ni Wen Hingyu. Sila ay nagmamasid habang ako'y umaalis. Kasama ang kabataan ay sumakay sa karwahe ng prinsesa. Tulad ng dati, agad na sumakay sa kabayo ang tatlong tao. Tinatawag na pagsama sa prinsesa pabalik sa tahanan. Sa katunayan, ang tunay na layunin ay hindi para sa sinuman kundi para sa mas malalim na kahulugan. Sumandal ako sa pader ng sasakyan at dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata. Habang bahagyang nanginginig ang karwahe. Nang ako'y naghahanda ng pumikit at magpanggap na natutulog, biglang narinig ang isang matamis na tawa mula sa labas ng karwahe. May mga asasin na nagpoprotekta sa prinsesa. Sa isang iglap, narinig ang tunog ng paglipad sa hangin. Tunog ng mga sandata na nagtatagpo. Biglang umingay ang sigaw ng mga gwardiya. Nagkagulo-gulo. Naramdaman kong humigpit ang aking puso. Aking naisip na buksan ito. Sulok ng kurtina ng sasakyan. Maya ay nakita ang mga liwanag ng mga espada at kutsilyo sa labas. Napakagulo. At sa gitna ng panganib sa buhay at kamatayan. Maliwanag kong nakita. Yung tatlong lalaking palaging nagsasabing sila ang maghahatid sa akin. Halos sabay na walang pag-aalinlangan. Lumipad at tumalon patungo sa engine. At nakatayo sa tabi ng karwahe ang mahina at bata na lalaki. Nakita ni Xi Lingyuan ang liwanag na parang pinapanday. Hinaharang ang mga malamig na palaso na nakatutok kay Luo Qingyan. Si Xiao Jingheng ay mahigpit na iningatan si Luo Qingyan sa likuran niya. Gumagamit ng likod upang harapin ang posibleng panganib. Hinila ni Wen Hingyu ang pulso ni Luo Qingyan. Dalhin siya palayo sa pinakamapanganib na labanan. Tungkol sa akin, ang tunay na prinsesa. Tila siya ay tuluyan ng nalimutan nila. Isang dumi ng aso ang tumama sa loob ng karwahe. Tumpak na katalogo, sumakit ang aking balikat ng labis. Nawala ang aking paningin. Malambot na bumagsak siya. Sa huli, pumasok sa aking paningin. Nandoon pa rin ang tatlong tao. Nakatutok na nagbabantay sa likod ng binatang si Ruo. Sa isang sandali ng pagkalito, naramdaman kong ako ay dinala pabalik sa palasyo ng prinsesa. Nakaayos sa pamilyar na higaan. Sa likod ng kurtina, dinig ko ang malabong tunog ng patak ng ulan sa labas. Ito ang boses ni Ruo Qingyan na maihikbi at bulong. Tatlong Ginoo, bakit kayong lahat ay nandito para protektahan ako? Ang prinsesa ang tunay na kayamanan. Mababa ang halaga ng alipin. Talagang hindi ito karapat-dapat sa tatlong Ginoo na ganito ang pangangalaga. Kung sakaling may mangyaring masama sa prinsesa, ang alipin ay handang mamatay ng libo-libong beses ngunit hindi maiiwasan ang nakaraan. Susunod ay ang tatlong iyon. Ang tinig ng lalaking aking pinagkatiwalaan ng aking buhay. Ang boses ni Xi Lingyuan ay nananatiling maliwanag. Ngunit may dala itong pambihirang lambing. Yan ye. Qingyan, ang iyong buhay ay mahalaga sa akin. Mas mahalaga pa kaysa sa prinsesa. Agad na nagsalita si Xiao Jingheng. Mahalaga ang tono ng batang si Qingyan. Talaga bang hindi mo nauunawaan ang aming intensyon? Noong taon ng Lantern Festival, sa gitna ng apoy, iniligtas mo kami tatlo sa panganib ng kamatayan. Mula noon, kami ay naging labis na nakatali sa aming mga damdamin. Ang boses ni Wen Hingyu ay napakabanayad. Ngunit siya rin ang pinakamasakit sa puso, si Qingyan.
Ano man ang iyong huling pipiliin, ang natitirang dalawa ay poprotektahan ka ng buo sa buong buhay mo. Walang reklamo sa likod ng kurtina. Para akong tinamaan ng kidlat. Nakatigatig ang buong katawan ko. Naglumenyimpan sa sunog sa Lantern Festival ng Shangyuan. Mahigpit kong hinawakan ang aking manggas. Ang mga daliri ay malalim na nakabaon sa palad. Siya ay ako nga iyon. Noong taon na iyon, nagliyab ang gusali sa Lantern Festival. Saktong dumaan at hindi inisip ang sariling kaligtasan na sumugod sa apoy. 3 tao na nahirapan sa makapal na usok ang pinilit na nailigtas. Pero ako mismo, ngunit dahil sa paglanghap ng sobrang usok at pagkaubos ng lakas, at nawalan ng malay, bago mawalan ng malay, nakaabot lang ako na sabihin kay Ruoking na nagmamadali. Nagbigay ako ng utos. Mabuti sanang alagaan ang 3 ginoo. Ngunit hindi niya inaasahan. Kung si Qingyan ay naglakas loob na angkinin ang utang na loob na ito. Isang malaking sama ng loob at galit ang sumiklab sa aking puso. Halos gusto kong bumangon at sabihin ang katotohanan. Ngunit sa susunod na sandali, ang mga alaala ng nakaraang buhay ay dumadaloy na parang alon. Sa buhay na ito, wala na akong pakialam sa kanila. Walang kabuluhan ang magpaliwanag o makipagtalo. Sa ilalim ng labis na pagod, muli akong nahulog sa malalim na pagtulog. Nang muling magising ako, ang sakit sa aking balikat ay nananatiling matindi. Nang itinaas ko ang aking mata, nakita ko si Xilingyuan. Dao Jingheng. Nakatayo sa tabi ng aking higaan sina Wen Hengyu at ang dalawa pa. Patawad, mahal na Ginoo. Kahapon may umataking mamamatay tao. Napakabigat ng sitwasyon. Kami ay nag-alala sa isang iglap. Mali naming inisip na ang magaan na salita ay galing sa inyong kataas-taasan. Dahil dito, nasaktan ng inyong kataas-taasan. Ito ay tunay na pagkakamali ng mga lingkod. Umaasa kami sa inyong kabaitan, mahal na Ginoo. Huwag ilipat ang galit sa mga walang kasalanan. Si Xilingyuan ang unang nagsalita. May tamang-tamang paghingi ng tawad sa kanyang mukha. Nakikinig ako sa tila paghingi ng tawad na ito. Sa katunayan, bawat salita ay nagtatanggol kay Rokinyan. Natatakot na baka sisihin ko siya. Pakiramdam ko'y labis na nakakatawa. Dahan-dahan akong nag-press ng isang tunog. Maaari itong ituring na tugon. Agad kong sinamantala ang pagkakataong ito. Tahimik na nag-utos na ipasa ang mensahe. Kung ang kabataan ay natakot kahapon, hayaan siyang magpahinga ng maayos. Hindi na kailangang bumalik pa sa harap ng aking palasyo upang maglingkod. Siyempre, basta't wala si Ruking. Hindi na rin darating ang 3 ito sa harap ko. Nang lumabas ang salitang ito, malinaw na lahat ng 3 ay nakahinga ng maluwag. Ang mga tingin sa akin ay tila bumagal ng kaunti, at nagbigay ng kaunting kabayaran bilang paghingi ng tawad. Sa mga susunod na araw, 3 tao ang walang humpay na pumapasok sa palasyo ng prinsesa. Nagpadala ng mga mamahaling gamot, tunay na kakaibang laruan. Ang mga sutla at telang magaganda ay dumadaloy na parang tubig. Isang oras ang prinsesa, mahal na prinsipe. Naging usap-usapan sa kabisera ang mga pahayag na labis na hinahangaan ng 3 matataas na tao. Nagdulot ng labis na pagkalumbay at inggit sa maraming dalagang bayan. Tanging ako lamang ang nakakaalam. Sa likod ng mga tila masigasig na kilos na ito, walang kahit kaunting pag-ibig. Dahil lamang sa pansamantalang ligtas ang kanilang mga minamahal. At nagdulot ng kapalit at kaaliwan. Sa gabing iyon, naging gising ako sandali dahil sa matinding sakit ng sugat. Ngunit nakita niyang maputla ang mukha. Si Luoking na hindi nagdusa sa hangin ay may dalang isang mangkok ng sabaw na gamot. Pumasok ang prinsipe na may panghihina sa kanyang mga hakbang. Kailangan mo nang uminom ng gamot. Hindi kita pinapahintulutang magpahinga ng maayos. Hindi na kailangang dumaan. Ang iyong katawang prinsipe ay napakahalaga. Mababang uri ng alipin. Paano naman magiging dahilan ang kaunting pagkakamali para baliwalain ang iyong kataas-taasang kapangyarihan? Ang paglingkod sa inyong kaharian ay tungkulin ng inyong alipin. Dapat sana ay siya mismo ang magsabi at lalapit upang bigyan ng gamot. Muli kong tinanggihan, bitawan mo na. Ako na lang ang gagawa. Nang magpumiglas ang balikat, biglang lumambot ang pulso. Ay naku, isang malaking mangkok ng napakainit na sabaw ang biglang nahulog. Napasok lahat sa aking nakalantad na braso. Dumating ang matinding sakit. Sakit na sakit, agad kong inalis ang aking braso. Nais na itaboy. Mainit na agos. Tama lang na tumama siya kay Ruoking na nasa malapit. Nagsalita si Ruoking ng may takot. Nagsimula siyang bumagsak pabalik. Sakto siyang nahulog sa mga pira-pirasong basag na mangkok. Agad na napunit ang kanyang palad. Dugo ay umaagos. Sa susunod na sandali, biglang bumukas ang pinto ng silid. Tila nagkataon lamang. 3 tao ang pumasok muli upang bisitahin ang prinsesa. Nang makita ang tanawin sa loob ng bahay, naupo ako sa kama. Ang braso ay namamaga at may pasa habang si Luoyan ay nahulog sa lupa. Dumadaloy ang dugo mula sa kamay. Agad na nagbago ang mukha ng 3. Si Xiao Jingheng at Wen Hengyu ay agad na lumapit. Punong-puno ng sakit, tinulungan ang kabataang Luo na bumangon. Agad na kinuha ni Wen Hengyu ang panyo mula sa balon. Pinatatag ang sugat niya. Si Xilingyuan ay may malamig na ekspresyon.
Ang kanyang mga mata ay parang mga kutsilyo na tumutok sa akin. Mataas na tinig na nagtatanong sa kanyang kamahalan. Ano ang ginagawa mo? Bakit mo siya itinulak? Nakatingin sa kanilang walang kapantay na mga akusasyon. May kirot sa puso. Dugo ang hindi makalabas ng luha. Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ang umaagos na emosyon. Tahimik na itinaas ang kanyang pulang-pulang braso na may mga paltos mula sa pagkasunog. Hindi ko sinadyang itulak siya. Siya ang unang bumangga sa mangkok ng gamot. Nasunog ako. Dahil sa sakit, hindi ko sinasadyang mahawakan siya. Agad na lumuhod si Qiangyan sa takot nang makita ang sitwasyon. Umiiyak ng parang ulan. 3 ginoo ang nagtataguyod. Lahat ng pagkakamali ay kasalanan ng alipin. Ito ay dahil sa akin, ang aliping si Shuhua, na hindi nagdala ng gamot sa halik. Nasaktan ang iyong kataas-taasang kapangyarihan. Dapat parusahan ng inyong kaharian ang alipin. Inihiling ko sa 3 ginoo na huwag sisihin ang prinsipe. Ang alipin ay karapat-dapat sa napakaraming parusa. Ang kanyang pag-ugali ay lalong nagpasakit at nagbigay ng awa sa 3 tao. Lalo pang nakumpirma na ako ay mayabang at mapagmataas. Sinasadya niyang ilabas ang galit kay Qiangyan. Tiningnan ako ni Xiling Yuan ng malamig. Unang sumuporta kayo na nakaluhod si Lo Qiangyan. Walang puwang sa pagtatanong, mahalaga ang sugat mo. Bumaba ka na at ayusin ang mga bandage. Nakatitig si Qiangyan sa akin na puno ng pagdududa at takot. Ngunit prinsesa, narito kami, si Xiao Jingheng, prinsesa. Chen Sheng daw. Ngunit ang kanyang tingin ay patuloy na nakatuon sa kamay ni Luo Qiangyan na nag-aaral sa ibang bansa. Mas lalo pang umangkop si Wen Hengyu sa kanya. Sa pagbangon, tahimik na inilagay ang isang bote ng ginawang gamot sa sugat. Ipinagsiksik kay Luo Qiangyan ang gamot. Si Luo Qiangyan ay lumingon ng 3 beses habang naglalakad. Nang nanginginig at tila may luha sa mga mata, siya ay umatras. Naghintay hanggang umalis si Qiangyan. Dito lamang muling ibinaling ng 3 tao ang kanilang mga mata sa akin. Mayroon ng malinaw na hindi pagkagalit at pagsisisi sa kanilang mga mata. Mahal na Ginoo, kami ay nagbigay ng paliwanag noong araw na yon. Dahil sa kagipitan, nagkamali siya ng tao. Dahil nangako ka nang hindi ibubuhos ang galit kay Qiangyan. Bakit mo siya pinapahirapan sa ganitong pagbabago ng isip? Malamig at matalim ang boses ni Xiling Yuan. Pinipigilan ko ang nag-aalab na sakit sa aking braso at ang lamig sa aking puso. Ulitin mo hanggang sa sinabi kong hindi ko siya pinahirapan. Siya ang unang nagpasimula, mahal na Ginoo. Nasa katotohanan ang lahat. Bakit kailangan mo pang magtangkang magtago? Si Xiao Jingheng ay huminto sa akin. May tono ng pagkadismaya. Huminga ng malalim si Wen Hengyu. Tila nag-aayos ng sitwasyon. Sa katunayan, siya ay pabor sa prinsipe. Mabait at mahinahon, hindi kailanman nagagalit. Magsisinungaling ang lugar na sinunog mo. Naghihintay ang mga lingkod upang palitan kayo ng medikal na espesyalista para sa paggamot. Umaasa lamang ako na ang kagalang-galang na prinsipe ay magiging mapagpatawad sa hinaharap. Hindi naniniwala ang 3 sa akin at ayaw ko nang makipag-usap pa sa kanila. Umalis si Xiling Yuan na may galit na pag-uyod ng kanyang manggas. Magandang tawagin itong pagkuha ng gamot muli para sa iyong mataas na prinsipe. Xiao Jingheng. At nag-ayos si Wen Hengyu ng mabilis para sa aking paso. Kaya't nagbigay ako ng dahilan para tingnan kung paano na si Ginoong Xi. Mabilis na umalis, nalaman ko mula sa katulong ng bagong kasal. Matapos umalis ang 3 tao, hindi sila pumunta sa kusina, kundi diretsong pumunta sa silid ng mga katulong upang bisitahin. Naghirap ng labis, ang labis na nasaktan at kaawa-awang Luo Qiangyan. Nang marinig ko iyon, bahagya lamang akong umiling. Paalisin ang mga katulong. Wala akong kahit kaunting sorpresa sa aking puso. Nakakatuwa lang. Siyang tao ang kanilang itinuturing na tagapagligtas na mahal nila. Ayaw nilang maranasan niya kahit kaunting paghihirap. Ngunit naisip ba nila na sila'y bulag at walang pakialam? Lahat sila ay nagkamali ng tao. Uminom ako ng gamot na muling inihain sa akin. Ang mapait ng gamot ay hindi kasing bigat ng sakit sa puso. Hindi pa gumagaling ang sugat. Magdagdag pa ng paso. Pagod na pagod ako at muling bumagsak sa malalim na tulog. Ngunit sa mga susunod na araw, regular akong uminom ng gamot. Ang mga sugat ay hindi lamang hindi gumagaling. Ang sugat sa talim ng kuko ay nagsimula ng mamaga at dumugo. May mga palatandaan ng pagkabulok. Ang sakit ay walang tigil sa araw at gabi. Xiling Yuan at Xiao Jingheng. Nakita ng 3 tao sina Wen Hengyu na nagiging seryoso ang kanilang mga mukha. Sabay na pinupuna ang pinuno ng mga manggagamot. Gawing manggamot ang mga walang silbi. Matibay na nagsabi na magpapadala ng tao upang hanapin ang bantog na manggagamot. Habang mahinahon akong inaaliw, hayaan mo akong magtiis ng kaunti. Nakahiga ako ng malabo at pagod. Madalas akong malabo ang isip. Akala ko rin na hindi magaling ang doktor. O kaya naman ay masyado nang malubha ang aking mga sugat. Hanggang sa hapon ng ika-1, naging pansin ko ang matinding sakit ng sugat at pansamantala akong nagising. Mula sa labas ng screen, narinig ang mga nakakapanggigigil na usapan. Malinaw na pumasok ito sa aking tainga. Ito ay boses ni Xiao Jingheng at Wen Hengyu, Ling Yuan. Upang makaganti para kay Qiangyan.
Napalitan mo ng lihim ang gamot ng prinsipe. Ngayon, siya rin ay nakaranas na ng maraming paghihirap. Hindi bumababa ang mataas na lagnat. Dapat na bang palitan ang gamot para sa sugat na namamaga? Matapos ang isang sandaling katahimikan. Ito ang malamig at walang emosyon na tugon ni Xilin Yuan. Pero talagang wala kang puso. Sinabi ko na noon na hindi ko sisisihin ang kanyang kamahalan. Ginamit mo pa ang ganitong gamot na magdudulot ng pagkabulok ng sugat. Humihikbi si Wen Hengyu. Ang tono ay tila may kawalanggana, ngunit may kaunting pagpapahintulot. Lumamig ng kaunti ang boses ni Xilin Yuan. Dala ang isang nakakatakot na kawalang interes. Dapat siyang magpasalamat na ang kamay ni Kinyan ay nahawakan lang. Kung mas malala ang naging sugat ni Kinyan noon, hindi na ito magiging kasing simple ng pagpapalit ng bandage. Tara na, oras na ito. Dapat nang magising si Kinyan. Tara, tingnan natin kung masakit pa ang sugat sa kanyang kamay. Unti-unting humina ang mga yapak. Sa likod ng parilya, ako'y nanginginig ng labis. Walang patid na yelo. Parang ang dugo ay nanigas na. Ano ang narinig ko? Palitan ang bendahe, nalalason ang sugat. Kung ang tiyan ay naglalabas ng apoy. Kaya pala. Ang mga pagdurusa na dinanas ko sa mga nakaraang araw ay hindi aksidente. Hindi dahil sa malubhang sakit, kundi para sa kanilang galit sa aking alinang babae. Saksi sa aking sariling mga kamay. Ang mga taong ito ay talagang walang puso hanggang sa ganito. Isang matinding sakit at napakalaking galit ang bumalot sa akin. Biglang naging madilim sa aking paningin. Ganap na nawalan ng malay. Nang magising ako, hindi ko na ginagamit ang mga pabigat na gamot sa sugat, kundi pinalitan ito ng pinakamainam na gamot na gawa sa pinakamasusing proseso. Bagamat ang bisa ng gamot ay nagkakahiwalay, ngunit mabilis ang epekto, hanggang sa sugat sa aking balikat at braso. Sa wakas, labis na nalagas. Naiwan na lamang ang maputlang rosas na peklat. Dumating na sa kabisera ang taunang pagdiriwang ng mga lotus. Noong mga nakaraang taon, palagi akong pinaka-excited para sa Lotus Festival. Maaga akong naghanda ng bagong damit, ngunit sa taong ito, wala akong gana. Pati nagkunwaring may sakit upang makaiwas. Ngunit si Xilin Yuan, ngunit si Xiao Jingheng, Wen Heng, at Yusan ay dumating ng sabay-sabay. Personal na dumating sa tahanan ng prinsesa. Mahal na prinsipe, matagal ka nang nakadapo sa apoy. Si Zhang Ji ay magaling na. Dapat na lumabas at magpahinga. Hinalikan ni Xilin Yuan ito. Ngunit may dala itong hindi maikakailang kakaibang amoy. Nakatayo si Xiao Jinghang ng maayos. Pumunta sa pagdiriwang ng Lotus Feast, maganda ang tanawin. Maraming mga henyo ang nagtipon. Mahal na prinsipe, palaging mayaman ang iyong panlasa. Sayang naman kung hindi tayo pupunta at makikinig. Narinig kong maganda ang pamumulaklak ng mga lotus na may magkambal na bulaklak sa lawa ngayong taon. Nagdadala ng magandang kapalaran. Mahal na prinsipe, bakit hindi ka pumunta at subukan ito? Mabuti na rin na makapagpalit ng pananaw. Umiti si Wen Hengyu nang may banayad na init. Ang kanilang mga salita ay puno ng pag-aalaga. Sila ay may mga salitang maingat. Sa kanyang mga mata at kilay, tila lahat ay iniisip para sa akin. Kung hindi dahil sa muling pagsilang sa mundong ito, halos maantig na naman ako ng pag-aalaga na ito. Nakangiti ako sa loob ko. Saan sila nag-iisip na gusto akong magpahinga? Ngunit isa lamang itong paraan para makakuha ng pabor. Madali lang na isama si Ruoking na lumabas ng bahay. Hayaan ang kanilang mga minamahal. Maaari ko ring makita ang kasiyahang ito. Sa huli, napilit din akong sumama sa kanila. Ipinadala ang karwahe. Tulad ng inaasahan, si Ruoking yan ay nakayuko na. Nakita ko ng emperatrice sa tabi ng karwahe. Yama ay nagbigay galang. Isang anyo ng mahina at masunurin. Habang bumabiyahe ang karwahe, ang tatlong iyon marahil ay nais makaalam mula sa akin ng ilang impormasyon. Kung ano ang gusto ni King Yan. Sila ay nag-aagawan na sumakay sa sasakyan upang makipagkwentuhan sa akin. Si Xilin Yuan ay nakipag-usap sa akin tungkol sa mga tula. Ngunit palaging hindi sinasadya na nagtatanong. Nagbabasa rin ba ng tula ang dalagang King Yan sa araw-araw? Si Xiao Jingheng at ako ay namumuhay sa tanawin ng siyam na lalawigan. Huwag kalimutang idagdag ang ganitong tanawin. Kung makita ng dalaga ng personal, tiyak na ito ay magdudulot ng kasiyahan. Si Wen Hengyu ay nagdadala pa ng isang kahon. May usok pang nagmumula sa mga minatamis na dumating. Sinasabing sinadya pa ang daan sa hilagang bahagi ng lungsod. Binili mula sa pinakasikat na tindahan ng mga kakanin. Mangyaring tikman, mahal na Ginoo. Binuksan ko ito at tumingin. Napakarami, ngunit may malaking bahagi. Lahat ng ito ay nasa aking alaala. Kung ang matamis na lasa ng paborito ay madaling sabihin. Ang puso ko ay tila yelo. Tanging pakiramdam ng labis na pang-aasa. Pumikit si Jia Mei at hindi pinansin ang kanilang mga sinasabi. Dumating na sa lugar ng salu-salo. Sa simula, ang tatlo ay sumama sa akin sa tubig at nagtagal ng ilang sandali. Tinatanggap ang atensyon ng lahat ng tao. Ngunit hindi nagtagal ng isang tasa ng tsaa. Sila ay sunod-sunod na naghanap ng dahilan para umalis. Hindi para makipag-usap at makipagpalitan ng bati. Kaya't pumunta sila upang humanga sa inuming lotus. O kaya naman ay pupunta para tikman siksisyan. Ayaw ko nang makialam. Tulad ng nag-iisa sa balustre.
hanggang sa maramdaman kong medyo nakakabingi. Gusto kong maghanap ng tahimik na lugar. Ngunit hindi sinasadyang nakita sila sa likod ng artipisyal na bundok. At ilang matitigas na kabataan ang pumalibot kay mahina si Kingyan. Ito pala ay isang lasing na anak ng Sunggi. Nagmamalupit siya kay Kingyan dahil sa hindi sinasadyang pagkakasalubong sa kanya. Bilang karagdagan sa kanyang bagong damit, siya ay tahasang pinagsalitaan ng kahihiyan. Kahit na may pisikal na pananakit, kung nakita niya ito, tiyak na mapaputla ang kanyang mukha sa takot. Punong-puno ng luha ang mga mata. Walang magawa habang nakatingin sa tatlong taong dumarating. Sa susunod na sandali, biglang nagbago ang mukha ni Xiling Yuan. Biglang kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Biglang hinugot ang kagamitan mula sa kanyang bewang. Isang liwanag ang sumiklab, kasabay ng isang matinding sigaw ng sakit. Ang kamay ng batang iyon ay biglang naputol ng kakaibang espada. Dumadaloy ang dugo. Biglang nanahimik ang buong lugar. Lahat ay nagulat sa biglaang eksenang puno ng dugo. Nabigla ako at nagkulay puti ang aking mukha. Hindi makapaniwala na tumingin kay Xiling Yuan. Siya ay nasa posisyon ng kapangyarihan. Napakalakas ng kapangyarihan. Ngunit sa harap ng publiko, siya ay nagpakita ng matinding lakas laban sa mga anak ng mga maharlika. Sobrang nakakasama ito sa mga tao. Ngunit si Xiling Yuan ay tila parang nilinis lamang ang alikabok sa kanyang damit. Tiningnan niya ng malamig ang mga taong sumisigaw. Huling tingin. Sakto namang tumama sa akin na may totoo na dumating. Ang tono ay malamig na parang bakal. Walang galang na mapang-akit sa prinsesa at sa kanyang mga katulong. Ngayon, putulin kita ng isang kamay bilang parusa. Kung sakaling may susunod pang pagkakataon, hindi na kamay ang mapuputol. Nang marinig ito ng lahat, agad silang nagpakita ng pagkamangha at paggalang. Sabay-sabay silang tumingin sa akin at nagbulungan. Ito pala ay para sa pagprotekta sa danga ng prinsesa. Tunay na pinapangalagaan ng gobernador ang prinsesa. Tanging ako ang nakakaalam na hindi ako ang kanyang pinoprotektahan. Iyon ay isa pang bagay, upang kung sakaling magtanong siya sa akin. Ngunit ito ay isang makapangyarihang dahilan lamang. Hayaan mong ipunin ko ang damdaming ito. Pinaandar din ang mga bulong-bulungan ng marami. Tumingin ako kay Xiling Yuan habang ibinabalik ang kanyang espada sa talukbong. Ang kanyang postura ay nananatiling mahalaga at malamig. Parang hindi siya ang taong nanakit kanina. Mas malalim ang kahulugan sa puso. Isa pang pavilyon. Ang mga talento ay abala sa pagtingin sa kanilang pinagsamang likha. Ang likha ni Xiao Jingheng ay ipinasa-pasa at pinuri ng lahat. May nagtanong na may pagkamausisa tungkol sa batang Ginoo. Bakit ang sining na ito ay puno lamang ng mga lotus sa lawa? At ang likod ng isang babae. Ang likod na ito ay napakaakit. Baka ang iginuhit ay ang prinsesa. Si Xiao Jingheng ay bahagyang umiti. Sa maayos at gwapong mukha, nagpakita ng isang bihirang lambing. Tunay na ang lahat ay napuno ng inggit at paghanga. Talagang may malalim na damdamin ang maliit na prinsipe para sa prinsesa. Ang likha ng larawang ito ay may malalim na kahulugan. Napakamahigpit ng damdamin. Malayo akong nakasuot ng larawan na iyon. Ngunit sa aking puso, ito ay puno ng panghusga. Ang likod na iyon ay payat. Ang estilo ng buhok ay simple. Tiyak na ito ay kasuotan ng isang alilang babae. Sa anak ko bilang prinsesa, Xiao Jingheng naguhit, ay si Ruki niya na nahalo sa mga dalagang bayang ng Kairi. Nagmamalaki siyang gawin ito ng hayagan. Pati ang malalim na pangalang ito ay ipinatong sa aking ulo. Ang bahagi ng paglikha ng tula at tugma. Walang duda na si Wen Hengyu ang nagwagi sa pangunahing gantimpala. Ito ay isang napakamaingat at mahalagang Jade Lotus hairpin. Lahat ay naniniwala na tiyak na ibibigay niya ito sa akin. Ngunit nakita niyang may hawak siyang pang-adorno na lumapit sa harap ni Ruo Qingyan. Tanong. Sabi niya, ang pin na ito ay bagay na bagay sa suot mong damit ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, direkta niya itong ibinigay kay Ruo Qingyan. Si Ruo Qingyan ay nagulat sa kanyang natanggap. Patuloy na puti ang buhok. Ngunit hindi nag-atubiling ipasok ni Wen Hengyu ang bagay sa kanyang kamay. Ngayon ay tumingin siya sa akin. Ngunit ang ngiti ay nananatiling banayad, mahal na Ginoo. Ang pandekorasyong ito ay may kaunting depekto sa paggawa. Hindi ito karapat-dapat para sa inyong kataas-taasan. Sa hinaharap, maghahanap ako ng mas magandang regalo para sa prinsipe. Tumingin ako sa kanya. Walang anumang alon sa aking puso. Alam ko na mula simula hanggang wakas siya. Hindi niya kailanman naisip na ibigay sa akin ang hairpin na ito. Ang sinasabing depekto ay hindi higit kundi isang pangkaraniwang dahilan. Sa hapon, umakyat ang lahat sa oil jar painting studio. Kung ang binata ay masigasig na naglilingkod sa tabi. Para sa aking pagsisiyasat. Ngunit hindi sinasadyang natisod ang aking pulso. Nabuhos ang buong tasa ng mainit na tsaa sa aking palda. Dapat akong mamatay. Mayroong mga kapalit na damit ang iyong kataas-taasang kamahalan. Ang alipin ay pupunta upang magpalit. Agad na nagpatira pa si Qingyan at humingi ng tawad. Ang boses ay maihalong hikbi. Ayaw kong makipag-ugatan sa kanya. Malinaw na sinabi na hindi na kailangan ng aking presensya, kaya't kaya kong pumunta mag-isa. Huwag mo akong pilitin na magpakaubo sa aking sarili, mahal na Ginoo.
Ngunit si Kinyan ay labis na matigas ang ulo. Biglang inabot ang kamay para tulungan ako. Ang lakas ay hindi maaring tanggihan. Sa isang galaw ng boses, hindi alam kung paano, sabay na napasigaw ang dalawang tao. Sabay silang nahulog mula sa rehas papunta sa lawa. Plop! Ang mga patak ng tubig ay parang mga palaso. Sa sandali ng pagdaan sa tubig, maliwanag kong nakita. Ang tatlong lalaking iyon ay halos walang pag-aalinlangan. Tulad ng mga patak ng tubig na lumipad mula sa isang hinampas na pana. Sabay-sabay, lumundag sa mahigpit na lumalaban at nagwawala na si Kinyan sa tubig. Ang malamig na tubig ng lawa ay agad na bumaha sa aking ilong at bibig. Ang puso ko ay lumubog din sa ilalim. Nagsusumikap akong lumaban habang ang tubig ng lawa ay pumapasok sa aking baga. Ang aking kamalayan ay unti-unting lumabo. Huling nakita, nandoon pa rin ang tatlong tao na nag-aalala kay Ru Kinyan. Hinila ang maliit na bangka. Walang sinumang lumingon sa akin kahit isang beses. Muli akong nagising sa pamilyar na kama sa tahanan ng prinsesa. Masayang katulong na may namumugto ang mga mata ang nagbabantay sa tabi. Nang makita akong gising, mas lalo pang tumulo ang luha ng prinsesa. Kayo ay sa wakas nagising na. Nakatakot po kayo, nakamatay ng takot sa akin. Noong panahong iyon, sabay kayong nahulog sa tubig ni Ru Kinyan. Lahat ng tatlong ginoo ay pumunta upang iligtas si Ru Kinyan. Hayaan kayong lumubog sa lawa. Sa huli, ang mga gwardiya ni Xunhu ang nagligtas sa inyo. Sobra na sila, ikaw ay prinsesa. Tumingin ako sa hawakan ng libro na may walang laman na mga mata. Ang boses ay magaspang ngunit kalmado, ayos lang. Saka na rin, ayaw ko na rin sa kanila. Wag na, mahal na ginoo. Sa pagkakataong ito, si Ling Yuan at si Yao Jingheng. Pumasok si Wen Hengyu at ang dalawa. Saktong narinig ang huling pangungusap. Pumikit ako at ayaw nang makita sila. Nagpalitan ng tingin ang tatlo at lumapit. Sinimulan nilang maayos na pakalmahin ang galit ng prinsipe. Napakakritikal ng sitwasyon noon. Magulo ang mga anino sa ibabaw ng lawa. Kami ay nagmadali sa takot. Mali ang pagkakaisip na ang magaan na salita ay para sa kanyang kamahalan. Ito ay isa na namang pagkakamali. Nagtatawa ako sa aking puso sa bawat pagkakamali ng pagkilala. 2 beses na pagkakamali. Laging nagkakamali. Naghahanap sila ng dahilan. Kahit palitan ang estilo, tinatamad pa rin ba silang gawin ito? Nang makita akong tahimik, akala ng tatlo ay galit pa rin ako. Nagsimula na silang maghanap ng mga paraan para pasayahin ako. Ngayon ay mangangalap ng mga perlas mula sa silangang dagat. Bukas, ihahandog ang mga pambihirang yaman mula sa kanlurang rehiyon. Sa susunod na araw, magdadala sila ng mga bihirang sinaunang aklat. Tinanggihan pa nila ang lahat ng mahalagang gawain. Araw-gabi silang nagbabantay sa palasyo ng prinsesa. Tinawag itong pag-aalaga sa prinsesa. Hanggang sa siya ay gumaling ng tuluyan. Muling kumalat ang balita tungkol kay Giant King Chen. 3 matanda ang may malalim na pagmamahal sa prinsesa. Nagmamadali sa galit para sa isang magandang babae. At maingat na inaalagaan at pinapangalagaan ang magandang kwento. Tanging ako lamang ang nakakaalam na sila ay nananatili sa tahanan ng prinsesa. Upang mas madali silang makakita ng kaparehong ginto. Sa pagpapagaling na si Ru Kinyan, tahimik na sinabi sa akin ng katulong na si Xinfu. Ang mga suplemento at tunay na bola na ipinadala ng 3 taong ito kay Ru Kinyan. Mas marami pa ito kaysa sa mga papel na naipadala sa akin. Noong ika-20 ng buwan, personal kong binisita at pinakalma. Tumango lang ako ng bahagya. Ngunit sa isip ko, may iba akong pinaplano. Ayon sa tradisyon ng ating dinastya, bago ang kasal ng prinsesa, maglalabas ng isang grupo ng mga matatanda o mga kaibigan na hiwalay na. Ito ay ang tahanan ng mga tiyahin. Kusang pag-aasawa. Upang ipanalangin ang prinsesa. Nagpasya ako. Ngayon, ibabalik ko na kay Ru Kinyan ang kanyang kasulatan ng pagbebenta. Ihatid siya palabas ng tahanan. Ipinasa ko kay Ru Kinyan ang kanyang kasangkapan sa pagbebenta ng sarili. Matagal ka nang nasa tabi ko. Ngayon ay dumating na rin sa tamang edad. Sa pagkakataong ito, ilalabas ang katulong mula sa mansyon. Ibibigay ko sa iyo ang liham ng pagbebenta ng aking sarili. Magtatabi pa ako sa iyo ng 2 puting pilak. Magsimula ka nang maghanap ng sarili mong asawa. Mabuti na lang at magpatuloy sa buhay. Kung si Kinyan, parang may narinig na nakakatakot na bagay si Wenyang. Bumagsak siya sa lupa na parang may tumama. Umiiyak ng parang ulan. Huwag akong umalis sa tahanan, mahal na Ginoo. Nais kong manatili sa tabi ng iyong kaharian magpakailanman. Maglingkod sa iyo, mahal na Ginoo. Hinihiling ko sa inyo, huwag ninyong itaboy ang inyong alipin. Bakit ayaw mo ng kalayaan na hinahangad ng iba? Ayaw ng alipin na iwanan ang inyong kataas-taasang kaharian. Ayaw ko nang makipag-usap pa sa kanya. Ilagay ang mga kasangkapan sa pagbebenta ng katawan at ang salapi sa mesa. Narito ang mga sali ng papel at kasangkapan sa pagbebenta ng sarili. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Sabi ko iyon at agad akong umalis. Ngunit hindi nagtagal. Ang katulong ay nagmadaling tumakbo patungo sa prinsesa na may takot. Nako, si Yang Qian ay nagbigti na. Agad akong nagmadali patungo sa silid ng mga katulong. Nakarating lang sa pintuan.
Narinig ko sa loob. Narinig ang pinigilang iyak at ang nag-aalalang tanong ng lalaki. Bakit ka ganyan ka naguguluhan, Kinyan? Ito ang boses ni Xi Ilyuan. Tanging narinig ay ang malungkot at masakit na pag-iyak ni Ruo Qingyan. Hininga na parang nawawala. Prinsesa, prinsesa. Pinasukang pilitin ng kanyang amo ang aliping umalis sa tahanan. Gusto niyang ipakasal ang alipin sa lungsod. Siya ay naging pangalawang asawa ng 60 taong gulang na guro. Ayaw ng alipin na magdusa ng ganitong kahihiyan. Tanging kamatayan lamang. Biglang huminto ang mga hakbang ko. Dumating ang dugo sa aking ulo. Sinasalungat niya na naman ako. Nakatayo ako sa pintuan para ipaliwanag. Ngunit mula sa loob ay narinig ang boses ni Xi Ilyuan na nagalit na nagalit. Nagmamalaki siyang gawin yon sa'yo. Pupunta na ako para patayin siya. Huwag, Linyuan. Siya ay prinsesa pagkatapos ng lahat. Narinig ang boses ni Xiao Jinghe. Sinabi rin ni Wen Hinyu na ang pagpatay sa prinsesa ay isang napakalaking kasalanan. Ngunit maaari tayong gumamit ng ibang paraan para turuan siya ng leksyon. Kailangang magbayad siya para sa kanyang ginawa ngayon. Ang mga boses sa likuran ay unti-unting humina. Hindi ko marinig ng malinaw. Naramdaman ko na parang may isang kahulugan na umusbong mula sa aking mga paa. Bagamat hindi ko sila pinaniniwalaan na talagang kayang patayin ako. Ngunit upang maging handa sa lahat ng posibilidad, kaya't agad siyang nagdagdag ng mga gwardiya upang protektahan ang sarili. Ngunit sa kabila ng maraming bahay, mahirap ang mga magnanakaw sa sariling tahanan. Nang gabing iyon, nang ininom ko ang lotus seed soup na ipinadala mula sa maliit na kusina, biglang nagkaroon ako ng pagkahilo at pagkalito. Ganap na nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang lumipas. Nagmakaawa ako sa isang matinding amoy ng mabangong pulbos. Nalaman kong nakahiga ako sa isang estranghero. Sa kama na may nakasabit na pulang telang pang-adorno. Nakaisang manipis na damit lang ako. Ito ang Jin Lu. Nanghihina akong nag-isip na umupo. Ngunit ang buong katawan ko ay nanghihina at walang lakas. Maging ang pag-angat ng aking braso ay napakahirap. Nasanay ako sa malambot na gamot. Sa pagkakataong ito, may narinig na boses mula sa labas, Ginoong Xi. Ginoong Xiao, Ginoong Wen. Ganito niya na lang ibinenta ang prinsipe sa ganitong lugar. Hindi ba ito masyadong masama? Ito ang mahina at peke niyang boses. Kinyan, napakabait mo. Siya ay napakamalupit. Ipinapakasal ka sa isang mamamatay tao. Bakit ka pa rin nagsasalita para sa kanya? Tulad niya na mayabang at mapang-api. Ang puso na parang ahas at alakdan ay nararapat na matutunan ang leksyon. Hayaan din siyang maranasan ang pagiging walang halaga. Ang pakiramdam ng pagiging pinagsamantalahan. Sumiklab ang malamig na tinig ni Xi Ilyuan. Para akong nahulog sa yelo. Ang lahat ng dugo sa aking katawan ay nagyelo. Sila ay naglakas loob na ipasok ako sa bahay aliwan. Ang takot ay humawak sa akin at pinilit kong makaalis sa kama. Gumugol ako ng lahat ng lakas ko para makroll patungo sa pintuan. Kakaabot ko lang sa pintuan. Biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Isang babaeng may makapal na makeup. Isang matabang manggagawa ang pumasok. Isang bagay na kailangan kong subukan. Bigla siyang nagalit, o ikaw na walang kaalam-alam na bata. Gumastos ako ng malaking halaga para bilhin ka. Bakit ka pa tumatakbo? Tawagin ng tao, bugbugin niyo ako. Bitawan mo ako, alam mo ba kung sino ako? Ako ang prinsesa ng kasalukuyang dinastya. Sumigaw ako ng buong lakas. Nagtawanan si Lao Bao. Isang sampal ang tumama sa aking mukha. Hey, ikaw ay prinsesa. Ako pa rin ang reyna dito. Saktan mo ako ng todo. Ang mga suntok at sipa ay bumuhos na parang ulan. Sobrang sakit na parang ako'y nagiging isang bola. Mabilis akong naitaling mabuti. Puno ang bibig ko ng mga bagay. Hinila ako sa isang maliwanag na lugar. Sa maingay na mataas na entablado. Puno ng iba't ibang uri ng mga lalaki ang nakaupo sa ibaba ng entablado. May nakilala sa akin. Nagsalita ng may pagkamangha. Hindi ba't iyon si Prinsesa Yuning? Lahat kayo ay nagbibiro. Paano makakapunta ang prinsesa sa lugar na ito? Ang batang ito ay sadyang mapalad lamang. Naging mahaba kasama ang prinsesa. Mayroon lamang siyang mukha na 8% kahawig. Kaya't ang presyo ngayon ay natural na magiging mas mataas. 1,000 lay ang nangginto. Nakatayo si Lao Bao sa entablado na nakasandal ang kamay sa kanyang baywang at malakas na tumawa. Biglang naguluhan ang mga tao sa ibaba. Kasunod nito ay iba't ibang kasakiman. May masamang balak na tingin ang nakatuon sa akin. Sa wakas isang taong busog na busog. Isang mayamang gitnang edad na may malabong tingin ang bumili sa mataas na presyo. Ako ay hinila papasok sa silid. Tumingin sa mayamang negosyante na nakangiti habang papalapit. Sa ilalim ng kawalang pag-asa, nagpakawala ako ng huling lakas ko. Biglang sumalpok sa sulok ng mesa. Bumagsak ang kutsilyo sa prutas sa mesa. Sinamantala ko ang pagkakataon para kunin ang kutsilyo. Matinding tumusahita ng mayamang negosyante. Habang sumisigaw ang mayamang negosyante at bumabagsak sa lupa, tumakbo ako ng mabilis patungo sa bintana. Walang pag-aalinlangan na tumalon ako pababa. Bumagsak ang katawan ko sa malamig na lupa. Dumating ang matinding sakit.
Wala pa akong pagkakataong huminga. Isang karwahe ang mabilis na lumalapit. Wala na akong oras para umiwas. Nahulog ako dahil sa pagkabangga. Tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang muling bumalik ang aking kamalayan, narinig ko ang mga tao sa paligid na nagsasalita. Ito ay boses ni Xiao Jingheng at Wen Hengyu. May kaunting hindi pagkakaunawaan. Lin Yuan, bakit mo siya binanggagamit ang karwahe? Kung siya ay sumunod at hindi tumakas, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Dahil hindi siya nakikinig. Karapat-dapat lang na magdusa ng kaunting sakit. Ang boses ni Lin Yuan ay malamig na walang kahit anong init. Kaya pala, pati ang aksidenteng ito ay sinadya nilang lahat. Nang malaman ko ang katotohanan, para akong tinamaan ng kidlat. Maliwanag na ako'y nagising. Agad na nagpalit ng mga mukha ang tatlong tao na puno ng pag-aalala at sakit. Prinsipe, natutuwa kaming magising ka, talagang natakot kami. Paano ka napadpad sa ganung lugar? Ang mga masasamang tao ay naglakas loob na ganyan ang gawin sa inyo. Huwag mag-alala, mahal na Ginoo. Yung mga masamang tao na humamak sa inyo, nagawa na naming linisin ang lahat. Hindi ko papayagang kumalat ang balitang ito. Nadumisan ang jade ng prinsipe. Tinitigan ko ang kanilang hitsura. Sobrang sakit sa puso. Ngunit pinigilan ko ang sarili kong magsalita kahit isang salita at nagtiis pa. Basta't makayanan hanggang sa huli. Hindi ko na kayang tiisin. Sa mga susunod na araw, Ako'y nagbabantay ng mabuti. Hindi ko papayagang lumapit si Luo Qingyan kahit isang hakbang. Yung tatlong tao ay talagang maunawain. Nakita na si Qingyan ay pinapahirapan sa tahanan ng prinsesa. Kaya't dinala na lang siya sa labas ng palasyo para maglibang at magpahinga. Sinabi sa akin ng katulong na puno ng galit. Ngunit ako'y simpleng gumiti ng malamig. Walang pakialam. Sa gitna ng kaguluhan, si Xai Lingyuan at ang pulis na si Heng. Dumating si Wen Hengyu at ang tatlo sa mga ito. Nangangalang pagsalita ng paggalang. talagang sinusubukan ng prinsipe. Bukas ay ang kapangyarihan ni Gigi. Hindi alam kung kanino talaga nabibilang ang puso ng prinsipe. Si Wen Hengyu ay may banayad ng ngiti. Ngunit sa kanyang mga mata ay may nakatagong pahiwatig ng hirap na dinaranas. Tumingin ako sa kanila. Walang anumang alon sa puso. Gamit pa rin ang salitang iyon, bakit nagmamadali? Pagdating ng panahon, malalaman niyo rin. Sa wakas, mabilis na dumating ang aking kaarawan. Ang palasyo ay pinalamutyan ng mga ilaw. Napakabong espesyal. Jin Songsun ay mahalaga. Lahat ng mga opisyal at mandirigma ay nagtipon sa isang lugar. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin, ang pangunahing tauhan ng araw na ito. Maraming tao ang nag-uusap-usap. Naghuhula tungkol sa napiling prinsipe. Siya ay Sixi Shufu, isang tao na may malaking impluensya sa mundo. Ang pinakaangkop sa prinsesa. Sa tingin ko, ang batang prinsipe ay may magandang anyo at kaakit-akit. Ang anak ng general na may mga tagumpay ay hindi rin masama. Malambot at kasing ganda ng Jade. Napakahusay. Ngunit ang tatlong taong pinag-uusapan ay mukhang hindi maganda ang kanilang mga mukha. Ang kanilang atensyon, hindi sa nalalapit na halalan. Sa halip ay nakapaligid sa tabi ni Luo Qingyan sa sulok. Mahinang boses na nagbibigay ng kaaliwan. Huwag kang mag-alala, Qianyan. Ano man ang piliin ng prinsipe ngayon, ang aming puso para sa iyo ay hindi kailanman magbabago. Tama, ang dalawang iba pa ay tiyak na magiging parang mga kapatid. Pangangalagaan kita sa buong buhay mo. Nakasuot ako ng magarbong damit. Dahan-dahang lumapit sa kanila. Agad na naghandang labanan ang tatlong tao nang makita ito. Nang hindi sinasadya, mas pinigilan ko pa si Luo Qingyan. Nagmamasid ng mainat sa akin. Si Xai Lingyuan ay mabilis na nagsalita. Kailangan ng buhay na tono ng prinsipe ng anuman. Kinuha ni Qingyan ang balabal na may ulap ng prinsipe. Diretso kong palalayasin si Qingyan. Nagtatawa ako sa loob ko. Huminto sa hakbang. Mula sa kanyang damit, kumuha siya ng isang dokumento at itinaas ito ng mataas. Ito ay talagang kasangkapan ng pagbebenta ng katawan ng kabataan. Lahat ay nagulat. Hindi maintindihan. Ang boses ko ay magaan at masaya. Kumalat sa paligid. Kung ang kabataan ay lumapit upang makinig sa utos. Kung hindi malinaw ang sinasabi, ako'y lumuhod sa lupa ayon sa mga batas ng ating dinastya. Bago magpakasal ang prinsesa, magpapalabas ng isang grupo ng mga katulong mula sa tahanan upang magpakasal sa kanilang sariling nais. Noong nakaraan, binigyan na kita ng pagkakataon na magbenta ng iyong sarili. At idinadagdag ang 100 pirasong pilak na tseke. Hindi kita kailanman pinilit na magpakasal sa sinuman. Ngayon ay ikalawang pagkakataon ng aking palasyo. Ito rin ang huli kong pagkakataon na ibigay ang aking sarili sa iyo. Mula ngayon, ikaw ay malaya na. Kalayaan sa pag-aasawa. Wala nang kaugnayan sa prinsesa. Hindi na rin pinapayagan na pumasok sa palasyo ng prinsesa sa anumang dahilan. Nang marinig iyon ng tatlong tao, Agad silang nagulat at tumingin kay Luo Qingyan, tila seryoso ang kanyang sinabi. Bakit mo sinabi yon dati? Ang prinsesa ay nais kang ipakasal sa isang tapat na asawa. kung bigla siyang naguluhan sa mga salita, mukhang napakaputla. Dumating ang mga luha ng hindi inaasahan. Patuloy na yumuyo ko. Kasalanan ko ito.
Ayaw ng aliping ito na umalis sa prinsesa. Hindi ko kayang iwanan ang iyong kataas-taasang kapangyarihan, kaya ako'y nagsinungaling. Ako'y karapat-dapat sa kamatayan. Pakiusap, parusahan mo ako, mahal na Ginoo. Naway pag-isipan ito ng mga Ginoo. Utos ng aliping. Nais ko lamang na manatiling kasama ng inyong kataas-taasan upang maglingkod. Siya ay umiiyak na parang mga bulaklak na basa ng ulan. Nakakaawa naman. Nagbago ang anyo ng tatlo. Ang mga tingin sa kanya ay may pagkakaiba. Ngunit higit pa rin ang sakit sa puso. Si Sherin ang unang yumuko upang tulungan siya. Mahirap talagang makahanap ng katulad ni Yanyi. Kanya na tapat at tapat sa prinsesa. Si Xiao Jingheng ay hindi rin nakapagpigil na lumapit. Ang opisyal na mukha ay nagpakita ng kaunting awa. Ngunit kailangan mo ring isipin ang para sa sarili mo. Hindi ka naman pwedeng maging katulong magpakailanman. Kailangan mong magkaroon ng sarili mong buhay. Humihikbi si Wen Hengyu. Ang malambing na tinig ay may kasamang pag-aalala. Mukhang may gusto pang sabihin si Ruking yan. Ngunit pinutol ko siya ng malamig na tinig, sapat na. Tinitingnan ko si Ruking yan mula sa itaas. Ang boses ay kalmado ngunit hindi mapapawalang bisa. Ngayon, ang kasulatan ng pagbebenta ng sarili. Kailangan mo man o hindi, kailangan mo ito. Kailangan mo itong kunin kahit ayaw mo. Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa prinsesa. Kalayaan sa pag-aasawa. Huwag nang maglakas loob na pumasok sa prinsesa ng kahit isang hakbang. Kung marinig ang mga salitang iyon, siya'y nayanig. May isang sulyap ng pagnanais sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong natakpan ng mga luha. Nanginginig siyang naguunat ng kamay. Muli itong umatras. May hitsurang ayaw tumanggap. Nakita ni Xilin Yuan ang sitwasyon. Diretsong lumapit at kinuha ang kasangkapan para sa pagbebenta ng sarili. Pinasalamatan ng kabataang Chen Dai ang biyaya ng prinsesa. Sa pagkakataong ito, narinig ang boses ng espiya ng mga eunuko sa labas ng palasyo. Dumating na ang tamang oras. Dumating na ang tamang oras. Liu ay sumisikat. Lumiko ako at naglakad patungo sa gitna ng malaking bulwagan. Ang mga alahas sa Washington ay kumikindat at tumutunog. Bawat hakbang ko ay matatag at may dignidad. Pagtanggap ng mga regalo ay tapos na. Ang matandang tagapangalaga ng korte ay nag-ayos ng seremonya. Pakiusap sa mga Ginoo, magbigay ng inyong mga regalo ng sunod-sunod. Kung makuha ang pabor ng prinsesa, tanggapin ng prinsesa ang mga regalo. Ipinahayag ang utos na itatalaga bilang prinsipe. Lahat ng mata ay nakatuon. Lahat ay tumingin kay Xixia Owen at ang tatlo. Tatlong tao ang nagpasya na lumapit at magbigay ng kanilang galang. Si Xiling Yuan ang unang lumabas. Nakakunot ang kanyang noo. Punong-puno ng ayaw. Ngunit nagdala pa rin ng isang purpura na kahoy. Si Ananhaiming Stone Orchid. Mahal na prinsipe at prinsesa. Salamat sa iyo, Ginoo, at natanggap ng aking palasyo ang iyong biyaya. Nakatayo ako sa mataas na posisyon. Hindi man lang siya kumindat. Si Xiling Yuan ay bahagyang nagdilim ang mga mata. Akala niya tiyak na pipiliin ko siya. Sa sandaling ito ay tinanggihan sa harap ng lahat. Sa aking dibdib, bigla akong nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kabataan. Si Xiao Jingheng ay agad na lumapit at inihanda ang isang scroll. Biyaya ng mga lobo ng niebe sa hilagang hangganan. Mapa ng libu-libong milya ng mga bundok at ilog. Naway tanggapin ang inyong kataas-taasan. May malasakit si Ginoong Xiao. Hindi ko pa rin tinanggap. Sabi lang ng malamig. Si Xiao Jingheng ay may malamig na ekspresyon. Ang kamay na humahawak sa scroll ng larawan ay bahagyang nanginginig. Ang larawang iyon ay inukit niya sa loob ng 3 buwan. Bawat linya at bawat guhit ay maingat na iginuhit. Si Wen Hengyu ang huli na lumapit. Ngiti na banayad. Mainit na jade chessboard mula sa kanlurang rehiyon. Gusto ng inyong kataas-taasan ang magpakumbaba sa mga bisita sa greenhouse. Hindi ko natatanggapin ang regalo. Tinatanggihan ko pa rin. Nagtinginan ang tatlo. Lahat sila ay puno ng hindi makapaniwala. Dahil dito, nag-umpisa ang bulong-bulungan ng mga tao sa buong palasyo. Hindi pinili ng prinsesa kahit isa. Ang tatlong ito ay ang pinakamagagaling na kabataan sa kabisera. Baka may ibang iniibig ang prinsesa. Nang hindi pa natatapos ang usapan, biglang umabot sa labas ang tunog ng magkakasunod na salpukan ng baluti. Ang mga gwardiya ay malakas na nagbalita na ako ay inatake ni General Xiao. Sinabi ni Gujinyan. Narinig ang pangalan ni Gujinyan. Bahagyang umangat ang sulok ng aking labi. Hindi maintindihan ni Xiao Jingheng ang nangyayari at lumingon. Gujinyan, hindi ba't nasa libu-libong milya ang layo niya dito? Paano siya nakarating dito? Maaaring sinadya niyang bumalik para manood ng katawa-tawa. Ang prinsesa ay tila walang pinili kahit isa. Si Xiling Yuan ay tumawa ng malamig at matalim. Si Wen Hengyu ay tila nananatiling anyo ng isang banayad na binata. Ngunit bahagyang nagkibit ang kanyang mga kilay. Maaaring may sariling pagsasaalang-alang ang prinsesa. Maghintay ng may pasensya. Sa mga mata ng lahat, sa wakas, dumating si Gujinyan at huminto sa harap ng tindahan. Lumakad siya papunta sa harap ko. Nagtaas ng isang mapanukso at nakakaakit ng ngiti. Sa labas, narinig na ang prinsesa ay walang piniling regalo mula sa sinuman. Baka mayroon pa siyang ibang minamahal.
Tanging si Gu Jinyan lang ang may lakas ng loob na magsalita ng ganitong mga bagay. Siya mula pagkabata ay aking mortal na kaaway. Nakasandal sa kanilang katayuan bilang mga general sa loob ng maraming henerasyon. Madalas na umaatake si Gu Jinyan. Ngayon, kinuha ang aking saranggola. Bukas, ninakaw niya ang aking pang-ayos ng buhok. Laging nagiging dahilan para hindi ko mapansin ang pagiging prinsesa ko. Patuloy na nagrereklamo sa kanya. Nasabi ko pa nga, kung lahat ng mabubuting lalaki sa mundo ay mamatay na, hindi ko rin pakakasalan ang ganitong tao na si Gu Jinyan. Sa nakaraang buhay, inialay ko ang aking sarili sa malamig na pakikitungo ng tatlong tao, si Naksik Xiaowen. Hindi ko kailanman tunay na sinubukan alamin ang nararamdaman ni Gu Jinyan. Ngayon, muling dumating sa isang buhay at panahon. Tuwing hinahatak ni Gu Jinyan ang aking pang-ibabaw ng hangin, laging tinutulungan akong itaas ang saranggola. Nagnakaw ng aking pang-ayos ng buhok. Kahit sa kalaliman ng gabi, lihim siyang nagdadala ng mas magandang gawa. Huwag nang pag-usapan ang mga nakakatawang kalokohan. Ngayon, tila hindi ba ito ang kanyang bata pang hilig? Hindi siya kailanman nawawala sa aking kaarawan. Taon-taon, ang mga regalong ipinapadala niya ay walang kapantay sa mundo. Maliban sa akin, wala nang nakipag-ugnayan si Gu Jinyan sa ibang babae. Naisip ang mga bagay na ito. Tumingin ako kay Gu Jinyan na tila walang iniisip. Ngunit sa katotohanan ay may pagkabahala sa kanyang anyo. Dahan-dahang tumango, walang duda. Mayroon na talagang taong mahalaga sa akin. Hindi ko alam na sinadyang dumating si General Gu. Ano ang regalo na nais mong ibigay sa akin? Sa totoo lang, matagal ko nang alam. Ngunit sa nakaraang buhay, may dahilan kung bakit siya umalis. Hindi ko tinanggap ang mga bagay na iniharap ni Gu Jinyan. Tama nga. Kumilos ang Adam's apple ni Gu Jinyan. Kumuha pa siya mula sa kanyang dibdib ng isang piraso ng jade na palamuti. Sa huli, ang prinsipe ay maaari lamang tumanggap ng regalo mula sa kanyang minamahal. Gagamitin ko na lang ito bilang regalo para sa iyong kapatid. Ito ay isang bagay na binili ko ng walang pag-isip. Ang jade na iyon ay malinaw at puro. Madaling makita ang pulang piraso sa isang sulyap. Hindi ito basta-basta lang na binili. Sayang, sa nakaraang buhay naniwala ako sa sinabi ni Gu Jinyan. Nagtatawang sinuli ang mga bagay pabalik. Nalaman ko na iyon ay ang pamanang jade na palamuti ng pamilya Gu. Para lamang sa mga tapat at tapat na tao. Matagal nang iniharap ni Gu Jinyan ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi ko noon alam. Mabuti na lang at ngayon ay mayroon na akong pangalawang pagkakataon. Ang aking ngiti ay nagbigay ng pag-asa kay General Gu. Sige, tatanggapin ko na iyon. Sa isang iglap, hindi lamang si Gu Jinyan ang nagulat at nanatiling nakatayo. Pati ang tatlong iyon ay hindi nakapagpigil na magsalita. Ang unang humaglang ay si Prinsipe Xilinyuan. Ngayon ang araw ng iyong pagpili ng magiging asawa. Hindi maaaring tumanggap ng regalo ng basta-basta. Tama ang sinabi ni Xi Shufu. Hindi ito isang laro sa araw na ito. Prinsipe, ibalik mo na ang regalo ni General Gu. Tahimik na pinigilan ni Xiao Jingheng ang kanyang kamao. Tinutukan ni Wen Hengyu ang kalidad ng jade pendant. Umiti na parang nagangalit ang mga ngipin. Kung gusto ng inyong mataas na kapangyarihan ang jade pendant, maaari rin akong mag-utos na maghanap ng regalo upang ibigay. Maging tahimik ang inyong kataas-taasan. Ngayon ay ipapahayag ang utos para sa prinsipe. Ako, si Xiaoyi, ay nagtipid ng aking otoridad at nagsalita. Nakatanggap ng utos ang mga eunuko. Ihanda ang utos na matagal ko nang naisulat. Basahin ang desisyon sa itaas. Kahit sino pa si Xilinyuan. Naging tensyonado si Xiao Jingheng at Wen Hengyu. Bahagyang lumuhod. Tanging si Luo Qingyan ang nagulat na nakatingin sa lahat ng ito. Naalala ng iba. Mabilis na lumuhod. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umalis sa banal na utos na iyon. Napansin ko ang ekspresyon ni Luo Qingyan. Nagtataka. Ngunit nang isipin ko muli, sa anumang paraan, hindi na sila magiging mag-amo sa hinaharap. Hindi na rin mananatili si Qingyan sa aking tabi. Dapat ay matapos ang araw na ito, wala nang pagkakataong magkita pa. Pinigilan ko ang mga pagdududa sa aking puso. Boses mula sa mga ebidensya ng mga eunuko. Pumasok sa pandinig ng bawat tao. Ako si General Gu Jinyan ng Hilagang Dako. Kilalang kilala sa prinsesa sa loob ng maraming taon. Bata pa ngunit mataas na ang mga nagawa. Kaya siya ay itinalaga bilang isang prinsipe. Nang lumabas ang mga salitang ito mula sa utos, naging tahimik ang buong lugar. Lahat ay labis na nagulat. Mga tao sa kabisera. Sino ang hindi nakakaalam na si Gu Jinyan ang aking mortal na kaaway? 2 tao ang nag-away mula pagkabata hanggang sa paglaki. Paano siya naging prinsipe? Nakita ni Fang Dingsheng na napakaputla ng mukha. Nahulog ang tasa ng tsaa sa lupa. Ngunit walang nakapansin kay Zaisheng. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa utos ng emperador. Si Xilinyuan ang pinakamadamdamin. Biglang tumayo ang prinsipe na may galit na ekspresyon. Ang utos ay ibinigay ng emperador. Paano mo magagawa iyon ng walang pag-ingat? Sino ang hindi nakakaalam na si Gu Jinyan at ikaw ay magkaaway na matagal na? Paano magiging siya ang taong mahal mo sa puso mo? Huwag kang magkalat. Alam ko na ang taong nasa itaas ay ako. Maaari mong ipahayag na si Chen Hizun ay tanging ikakasal sa'yo.
Mahal na prinsipe, ang sinasabi ng punong ministro ay tungkol sa ating tatlo. May tao nang nangako na sa'yo. Kahit sino ang piliin mo, lahat ay susunod sa utos at magiging iyong manugang. Bakit mo kailangang magbiro ng ganito? Pagsira sa sariling dangal. Mahal na prinsipe, pakiulit ang pagbasa. Sino sa ating tatlo ang prinsipe? Paglipas ng ilang taon, tila hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi na ako nagdagdag ng salita. Hinila ko ang aking labi. Ang tatlong ito ay malinaw na ayaw maging prinsipe. Ngunit hindi nila matanggap na hindi sila magiging prinsipe. Sila ay talagang hindi nagkakasalungat. Sayang, sa buhay na ito, matagal ko nang naintindihan. Sino talaga ang taong dapat kong tahakin? Ibinato ko ang utos ng emperador. Ito ay matagal nang napagpasyahan ng aking palasyo. Hindi ito biro. Ang napili kong manugang ay si General Gu Jinyan. Jinyan, huwag ka nang mag-atubiling lumapit at dalhin ako pabalik. Sabi ko, humarap ako. Isang dilaw na utos ang nahulog sa paanan ni Xiling Yuan. Kinuha niya ito at nakita ang nakasulat na pangalan sa itaas. Talaga bang si Gu Jinyan? Isang napakalaking pakiramdam ng kabalintunaan ang bumalot sa buong katawan. Paano maaaring ang taong gusto ko ay si Gu Jinyan? Dapat ay ang taong gusto ko ay. Dapat ay nakasimangot ang kanyang mukha. Si Xiao Jingheng at Wen Heng ay nagkita. Nakita ang pangalan sa utos ng hari. Sa kanilang puso, hindi rin nila maintindihan. Sa kanilang pananaw, sila ang mga tao na matagal ko nang gusto. Paano mangyayari iyon? Si Gu Jinyan na palaging pinabayaan mula pagkabata. Ngunit hindi maaaring ipatupad ang utos ng emperador. Nang itinaas ng tatlo ang kanilang mga ulo, si Gu Jinyan ay lumapit na. Hinawakan niya ako at isinakay sa kanyang kabayo. Ang dalawa ay matagal nang tumakas sa labas ng lungsod. Nagtatampisaw sa hirap ng buhay. Parang labis na nagmamahalan. Hindi na kayang pigilin ni Xiling Yuan ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang tingin. Matinding nakatitig sa eunuch na nagbabasa ng utos ng emperador. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Paano naman pipiliin ng prinsesa si Gu Jinyan? Alam ba ito ng emperador? Talaga namang ang laki ng loob ninyo. Sinabi niya na nais niyang dalhin ang mga tao mula sa palasyo. Kukunin at tatanungin. Pilitin siyang aminin na mali ang utos ng emperador. Tumingin si Xiao Jingheng. Sa tingin ko rin ay may pagkakamali. Kami tatlo ay may malalim na ugnayan sa prinsesa. Nagmamahal sa prinsesa sa loob ng maraming taon. Paano hindi alam ng prinsesa? Tiyak na may nagkamali sa mga ito. Paano dapat mag-anyaya ang matandang Ginoo? Bagamat hindi nagsalita si Wen Hengyu, ngunit hindi rin ito itinanggi. Tulad ng sinabi ni Xiao Jingheng, malalim ang aking ugnayan sa kanila. Paano naman hindi pipiliin ang sinuman sa tatlong iyon? Ano ang isang ebidensya na nakakita sa eksenang ito? Matagal nang narinig ang ugali ni Xiling Yuan. Ngunit hindi niya akalain na kahit ang utos ng emperador ay kanilang pagdududahan. Agad siyang umubo. Kung mayroon kayong mga katanungan, mga Ginoo, magtanong na lang kayo sa emperador. Hindi ko kayang pasanin ang ganitong malaking kasalanan. Nang matapos ang tagapaglingkod, diretso siyang umalis sa ilalim ng mga talukap ng mata ni Xiling Yuan. Kahit na siya ay galit na galit at nakapulupot ang mga daliri sa kanyang kamao, hindi rin siya makapagpasya ng walang ebidensya. Pumunta sa mga tao sa palasyo. Pinakalma ni Wen Hengyu ang lahat, huwag magmadali. Tama ang sinabi niya. Kailangan lang nating tanungin ang emperador at malalaman na natin. Noong una, tayo ang pinili ng emperador. Hindi lalabag ang prinsesa sa utos ng emperador. Si Xiao Jingheng ay tinatawag na ang mga tao upang ihanda ang mga kabayo. Balak nilang pumasok sa palasyo kaagad. Dumating ang isang mahina at malambing na tinig mula sa tatlong matatanda. Kung wala kayong ibang bagay, umalis na ang mga kamag-anak. Sumama ang prinsesa kay General Gu. Gusto rin ng alipin na sumama sa paglingkod sa prinsesa. Nakatayo si Kinyan na tila nag-aalangan. Tatlong tao lang ang nakaisip na nandyan pa siya. Biglang nahiyang si Kinyan. Huwag kang magpasalamat ng labis. Ikaw lamang ang mahal natin. Ngunit ang bagay na ito ay hindi pangkaraniwan. Kung hindi ito malulutas, siguradong babalik ang prinsesa sa hinaharap. Walang tigil ang mga dahilan. Kaya tayo nagmamadali. Tama, siya nga ay may ganitong kalokohan na ugali. Saka na lang, hindi mo na kailangang lumapit sa prinsesa ngayon. Nakuha na ang iyong mga kagamitan sa pagbebenta. Mayroon akong bahay sa Jiangnan. Kamusta ang iyong kalagayan dyan ngayon? Tumingin si Wen Heng at Lian Xi kay Keru Qingyan na umiling. Hindi pwedeng maging maputla ang mukha. Hindi ko kayang iwanan ang prinsesa. Matagal na akong naglilingkod sa prinsesa. Kung aalis siya sa tabi ko, wala akong magagawa. Ano ang dapat gawin ng tao? Kailangan bumalik si Qingyan sa tabi ng prinsesa. Hintayin ang mga Ginoo na matapos ang bagay na ito. Kung may tadhana at magkikita pa kami ni Qingyan. Hindi niya pinansin ang mga payo ng tatlo. Diretso siyang tumakbo palabas. Kahit na Xiling Yuan, mayroon ding kaakit-akit na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Anye, Kinyan ay talagang mabait. Ang prinsesa ay paulit-ulit na nananakit kay Kinyan. Hintayin na matapos ang bagay na ito. Sisiguraduhin kong personal na humingi ng tawad ang prinsesa kay Kinyan. Buti na lang ay napagkasunduan na natin ito.
Kahit na mapili ng prinsesa, magsisilbing tagapagtanggol kay Yanji. Kinyan sa buong buhay ko. Kung hindi ko siya maipapangalanan, ibibigay ko sa atin ang lahat ng pagmamahal. Sa hinaharap kahit na mapahamak si Yanji. Kinyan, iaalay ko ang buhay ko. Aalagaan ko rin siya. Hindi nila alam. Ang mga sinasabi nila ay matagal nang nangyari sa nakaraang buhay. Naghintay hanggang sa hindi na makita ang likod ni Luo Qingyan. Dinala rin ang kabayo ni Xiao Jingheng at tinawag ng mga tao. 3 tao ang hindi makaalis ng tingin ng may pagkamangha. Nais kong pumunta sa palasyo upang malinawan ang mga bagay sa harap ng emperador. Sa kabilang panig, hindi maingat na nagsalita, sinamahan ako ng kabayo patungo kay Dufu. Nung bumaba sa kabayo, tumingin siya sa tao sa kanyang harapan at hindi nakapagpigil na magsalita. Hindi ako nananaginip, di ba? Hindi ko akalain na pipiliin ako ng prinsipe bilang kanyang manugang. Hindi kaya isa sa 3 taong iyon. Sino ang nagpasama ng loob mo? Kaya naman hiniram ko siya para makaganti sa kanya. Sinisikap niyang gumamit ng tono ng salita. Ayaw ipakita ang kanyang hinanakit. Ngunit matagal ko nang nakita ang totoo. Kinuha ko ang palamuti ng Jie. Kung hindi ako nagkakamali, ito dapat ang iyo, Gu pamilya. Simbolo na ipapasa sa asawa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ang mga tao ng Gu ay tapat at tapat sa kanilang mga asawa. Pag-ibig na hindi kailanman magtataksil. Jinyan, ito ang sinasabi mong binili mo lang ng basta-basta bilang regalo para sa akin. Nagulat si Gu Jinyan. Hindi ko akalain na malalaman ko ang bagay na ito. Agad na namula ang mukha ng general na ito. Wala nang natirang kahit anong talino sa kanyang karaniwang pakikipagtalo sa akin. Mahinang nagsalita. Alam mo na nga, kailangan mo pa ang regalo ko. Alam mo ba na ang regalong ito ay hindi na maibabalik kapag naipasa na? Hindi ito possible. Hindi na maibabalik. Alam ko na nagbibiro lang ang prinsipe. Bukas, hintayin mong hanapin kanila. Sasama kita pabalik. Sobrang mahal niya ako higit sa sinuman. Ayaw talagang magsalita. Pinaasa akong maghintay ng isang buhay sa nakaraang buhay. Nalaman ko lamang ang kanyang nararamdaman pagkatapos niyang mamatay. Sa buhay na ito, hindi ako papayag na basta na lang kay Gu Jinyan. Bakit mo pa pinipilit na maging kaaway? Namumula ang aking mukha. Kung sasabihin kong ang taong mahal ko ay talagang ikaw. Kung ayaw mo, kaya't sisirain ko ang kanilang dangal. Baguhin ang utos ng hari. Hindi kita kailanman mahihirapan. Pero kung nais mong maging aking manugang, kung gayon, pumili tayo ng araw para magpakasal. Nakita ang hindi makapaniwalang ekspresyon matapos ang ilang taong pagbibiro. Unti-unting hindi na maitatago ang kasabikan. Hinagis niya ako sa kanyang mga bisig sa bitchin. Mga bisig na nahubog sa maraming taon ng pagsasanay. Matibay at malakas. Sa wakas, ang kanyang mukha ay nagtagumpay na muling magpakita ng walang kapantay ng ngiti. Kung ganon, susunod na lang ako sa utos mo. Kung sakaling sabihin mo sa hinaharap na ang araw na ito ay isang biro, hindi na kita pakakawalan. Si Yuning ay hindi na ang mga huwad na pangako ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang taos pusong intensyon ni Gu Jinyan. Yakapin ko ng mahigpit ang kabilang tao. Masaya akong sa wakas ay nakagawa ng tamang desisyon. Ngunit pinigilan ko ang aking mga daliri. Sa nakaraang buhay ko, hindi nagtagal matapos ang aking kasal. Nasa pintuan na ng lungsod ang kaaway. Upang protektahan ang mga mamamayan ng lungsod. Wala akong ibang magagawa kundi ang ialay ang aking buhay para sa bayan. Sa pagkakataong ito, kahit na napili ang taong tunay na nagmamahal sa sarili, maaaring hindi rin makaiwas sa kapalaran ng pag-aalay ng buhay para sa bansa. Ngunit tanging si Gu Jinyan lamang. Kung sakaling umatake ang kaaway, hindi ko napapayagang mangyari kay Gu Jinyan ito muli. Mamatay kasama siya. Ang ganitong tao ay dapat talagang mabuhay ng maayos. Kung napansin mo ang aking tingin, biglang lumingon si Gu Jinyan. Yuning, ano bang iniisip mo? Bakit ka nakatitig sa akin? Hindi naman siguro ngayon pa lang ay iniisip mo na ang silid ng kasal. Nang humiti siya, namula ang aking mukha. Maliban kung ikakasal. Kung hindi, imposibleng mangyari ang pagdiriwang sa silid. Bakit hanggang ngayon ay pareho ka pa ring makulit at madaldal? Huwag kang mag-alala. Kung prinsesa na, ganoon na nga. Tiyak na agad akong hihingi ng pahintulot sa emperador. Gusto kong lahat ng tao sa mundo. Alam ng lahat na pinili ni Yuning ako bilang iyong biyanan. Ang kanyang mga kilay at mata ay banayad. Agad niyang inutusan ang mga katulong na maghanda para sa paglalakbay. Mga bagay na kailangan para sa seremonya. Kasabay nito, nagpadala ng liham sa palasyo para sa pulong. Ipaalam sa emperador. Nakatakda na ang araw ng kasal nila ng prinsesa. Hindi siya kailanman magiging dahilan ng pagkabigo ng prinsesa sa kanyang buhay. Ang loob ng palasyo ay puno ng kasiyahan. Sailing Yuan. Nandito na si Xiao Jingheng at Wen Hengyu. Dahil sa kanilang katayuan, inutusan ng emperador silang huwag magbigay galang. Diretsong sabihin na lang ang layunin. Si Xiling Yuan ay humakbang pasulong sa harap ng emperador. Noong una, sinabi ninyo mismo na ang napili para sa prinsesa ay ang kanyang magiging asawang lalaki. Nasa pagitan ng 3 tayong ito. Ngayon ay pinili ng prinsesa si Gu Jinyan. Alam kong may mga hindi pagkakaintindihan kami ng prinsesa noon. Naging sanhi ito ng kanyang hindi kasiyahan.
Ngunit hindi rin dapat kumilos ng ganito ang prinsesa. Alam ng lahat sa kabisera. Ang aming damdamin para sa prinsesa. Lagi siyang naiinggit kay Qingyan. Kami rin ay paulit-ulit na nagtiis. Ngunit ang biro na ito ay talagang sobra na. Mangyaring magpa siya, mahal na hari. Sabihin sa mundo kung sino talaga ang prinsipe ng prinsesa. Ang tinig ni Xiao Jingheng ay may malamig na tono. Nais ni Wenheng na umiti ng malinis basta't magsalita ang emperador. Hindi kami magmamalasakit sa mga ginawa ng prinsesa. Tiyak na magiging mabuti ang trato sa kanya. Hindi papayagan ng prinsesa na siya ay magdusa ng kahit kaunting pagdurusa. Tungkol kay Yanyi, Qingyan, mayroon pa ring hindi pagkakaintindihan ng prinsesa. Si Yanyi, Qingyan ay minsang nasa gitna ng apoy. Iligtas ang buhay ng 3 tao. Kami ay nag-aalaga lamang sa aming tagapagligtas. Sinabi ni Wen Hengyu, hayaan si Xilin Yuan at Xiao Jingheng na walang humpay na tumango bilang pagsang-ayon. Narinig ang buong kwento. May pagdududa sa mukha ng emperador, sinabi ko na. Naramdaman kong kayo 3 ang pinakaangkop na maging prinsipe sa kabisera. Ngunit kailangan talagang pumili ng prinsesa para sa kanyang sarili. Sumama na lang ako sa kanya. Hindi ba niya sinabi sa inyo ang tungkol dito? Si Gu Jinyan ang taong nais piliin ng prinsesa. Ipinakita ng 3 tao ang mga ekspresyong hindi makapaniwala. Hindi pa sila nakakarya. Ang mga salita ng emperador ay lalo pang nagpasindak sa kanila. At saka ang insidente ng apoy noong taong iyon. Siya si Yuning ang nagligtas sa inyo. Paano ito naging isang simpleng usapan? Nakatitig ang kanilang mga mata. Si Daxiling Yuan ay agad na isinilang. Paano mangyayari yon? Nang magising kami, siya ang si Yanyi. Qingyan na nag-aalaga sa atin. Maliban sa kanya, sino pa ang maaaring nandoon? Noong mga panahong iyon, hindi ko talaga nakita ang anino ng prinsesa. Naalala ko pa. Nang magising ako, nakita ko ang nag-aalala na ekspresyon ni Yanyi. Qingyan, sabi niya ginawa niya yon para iligtas tayo. Halos mamatay sa usok ng apoy. Paano magiging peke yon? Tanging siya lamang ang makakapagligtas sa amin. Kaya natin malaman ang napakaraming detalye. Tiyak na hindi magkakamali si Yanyi. Qingyan, Hindi na kasing banayad ng Jade ang ekspresyon ni Wen Hengyu. Nagmumukha siyang labis na nababahala. Nalaman ng emperador kung ano ang nangyari. akala niyo pala lahat. Noong mga panahong iyon, ibang tao ang nagligtas sa inyo. Talagang nakakatawa. Isang pang-akse, isang prinsipe at isang anak ng maharlika. Napaniwala ako ng isang babae na nagpasikot-sikot sa akin. Akala ko pa naman ay bagay kayo na maging biyenan. Ngayon ay mukhang. Buti na lang hindi kayo pinili ni Yuning. Umalis na kayo, ayaw ko nang makita pa kayo. Pinalaya sa labas. Ang 3 ay tila nawawala sa kanilang isipan. Kung totoo ang sinasabi ng hari, noong mga panahong iyon, ako ang nagligtas sa kanila. Kaya sa mga nakaraang taon, ano ba talaga ang halaga ng kanilang pagprotekta kay Ruo Qingyan? Pumutok ang mukha ni Xiling Yuan sa takot. Kailangan talagang linawin ang bagay na ito. Paano naman maaring lokohin tayo ni Qingyan? Ayaw niyang maniwala. Si Xiao Jingheng at Wen Hengyu ay hindi rin baga noon. Nagtalaga sila ng mga tao. Mag-imbestiga sa nangyaring sunog noon. Hindi nagtagal. Ang mga tao sa ilalim niya ay naghatid ng mga balita. Ngunit ang katotohanan ay iba sa kanilang iniisip. Talagang kabaligtaran ng inaasahan. Lahat ay kasinungalingan ni Ruo Qingyan. Noong mga panahong iyon, hindi ko inisip ang aking sariling buhay. Nailigtas ko silang 3 dahil sa sobrang sugat ko. Una, magpagamot ka. Iwanan ang mga salita ng pag-aalaga sa kanila. Kaya nagkamali sila ng akala nang magising sila. Siyang may sakit na babae ang nagligtas sa kanila. At kung hindi rin ito itinanggi ng aking mga magulang, kaya pala ay inangkin nila ang aking tagumpay. Naging tagapagligtas sila. Malamig ang ekspresyon ni Xiling Yuan. Gusto na niyang agad na pisilin ang liig ni Ruo Qing. Paano siya naglakas loob? Nagtapon ng ganitong malaking kasinungalingan na nagdulot sa kanila na paulit-ulit nasaktan ang prinsesa para sa kanya. Kaya't pinili ng prinsesa si Gu Jinyan, maging kanyang biyenan. Hindi nila pinili ang isa sa 3 sa kanila. Hindi dapat sabihin na gawa ito ni Wang Qingyan. Hindi pinili ng prinsesa na gawing asawang lalaki siya. Maliwanag na matagal nang umiibig ang prinsesa sa kanya. Kung hindi dahil kay Qingyan, paano naman hindi siya pipiliin? Si Xiao Jingheng ay nagmukhang seryoso. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Ngunit ang kanyang kamao ay mahigpit na nakapigil. Puno ng pagsisisi at sakit ang kanyang mukha. Kahit na palaging may kontrol si Wen Hengyu. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko maipakita ang kahit kaunting ngiti. Kung hindi dahil kay Ruan Qingyan, paano ko hindi tatanggapin ang kanyang regalo? 3 tao ang lihim na nagsisisi. Sa oras na ito, iisa lamang ang naiisip. At ang ibig sabihin nito ay hanapin ako. Ipaliwanag ang lahat ng malinaw. Matagal na akong kasama ang 3 iyon. Tiyak na napilitan siyang piliin si Gu Jinyan. Basta't sama-sama silang humiling sa emperador na bawiin ang utos. Tiyak na may pagbabago pa sa pangyayaring ito. Wala nang oras para mag-isip pa. Agad na pumunta ang 3 tao kay Dufu. Ngunit hindi pa nakakapagkatok sa pinto. Nakita nilang bumukas ang pintuan ni Dufu. Isang babae ang itinulak palabas. At nakatayo sa loob ng pinto.
Siya ang taong matagal nilang inaasam-asam. Prinsipe, mabilis na lumakad si Xiao Jingheng papunta roon. Bakit po kayo nandito, Ginoong Xiao? Ang babaeng itinaboy ay nagsalita. Narinig ni Xiao Jingheng ang pamilyar na boses. Biglang napagtanto na parang malinaw ang mga mata. Nagmumukha siyang naguguluhan. Nang hindi sinasadya ay nagpakita ng pagdududa. Bakit ka nandito para sa kanyang kamahalan? Nandito ako para maglingkod sa prinsesa. Matagal na akong kasama ng prinsesa. Paano mo maaring kalimutan ang utang na loob? Umalis nang walang paalam. Ang alipin ay isang prinsesa sa buong buhay niya. Sinasabi niya, bigla na lang siyang lumuhod. Sa aking harapan ay tuwirang nagpatira pa. Hiling ng alipin na huwag kalimutan ng prinsesa. Kaya kong gawin ang lahat. Nais ko lamang na makasama ang prinsesa. Malakas ang kanyang ingay. Ilang beses na pinindot ang kanyang noo at ito'y naging pula na. Kasama ng kanyang kawawang ekspresyon. Sino mang makakita ay tiyak na iisipin na ang taong ito ay tapat. Ngunit ang nararamdaman ko lang ay mahirap pakisamahan. Hindi ko talaga maintindihan. Siyempre, nakuha ko na ang mga kagamitan at pera. Bakit kailangan pang bumalik ni Ruoking yan sa tabi ko? Mabuti bang maging katulong lang? Sasagutin ko sana ito ng hindi. Dumating si Xiaoling Yuan. Hinatak niya ang pulso ni Ruoking yan. Hinila ng mahigpit. Hindi mo ba nakita na ayaw ng prinsipe na paglingkuran ka? Kung wala namang silbi ang mga mata, maaari kitang tulungan na hukayin ito. Nanginig si King Yan sa takot. Hindi ko akalain. Sasabihin ni Xiaoling Yuan sa kanya ang ganitong malupit na mga salita. Lalo pang bumuhos ang kanyang mga luha. Kasalanan ko ang lahat, si Shufu. Gusto ko lang sanang sumunod sa prinsesa. Ako'y nagkamali sa aking mga pag-asa. Kapag sinabi niya ang ganitong bagay, kadalasan. Si Ling Yuan at Xiao Jingheng. At nandyan din si Wen Hengyu. Tiyak na siya ay maihitsura ng labis na pag-aalala. Upang ipaglaban ang kanyang karapatan. Lahat ay kayang ipagkaloob. Ngunit ngayon, hindi sila nagpakita ng anumang reaksyon. Humigit kumulang pa siyang humikbi sa kanyang labi. Nagpakita ng isang pahiya ng ngiti. Hindi pinansin ni Wen Hengyu ang nagsalita. Walang kahit anong ngiti sa mga mata niyang iyon. Nagsinungaling ka na ng napakatagal. Panahon na para huminto. Kinyan, talaga namang mahilig kang agawin ang kredito, Ginoo Guan, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano bang pagkakamali ang nagawa ni King Yan? Kung si King Yan ay napakaputla at humigpit ang kanyang katawan. Walang gana si Xiaoling Yuan na makipag-usap sa kanya. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila malapit ng sumiklab ngunit nagkukunwari pa rin. Ang taong tumulong sa amin dati ay hindi ikaw. Dapat ay kayo ang prinsipe. Isang mabilis na galaw ng kanyang kamay. Si Luo King Yan ay biglang bumagsak sa lupa. Sumigaw siya. Tumama ang kanyang noo sa hagdang bato. Agad itong naglabas ng dugo. Tumingin siya ng may mga mata na puno ng awa. Ngunit walang sinuman sa lugar ang naapektuhan. Kahit na ang karaniwang pinakamaasikaso at malambot na si Wen Hengyu. At walang anumang kilos. Ngayon lang nila naintindihan. Nalaman na pala nila ang katotohanan tungkol sa bagay na iyon. Habang siya ay nanginginig, biglang nagsalita si Xiao Jingheng. Hindi siya dapat payagang manatili sa tabi ng prinsipe. Ang ganitong babae ay masyadong masama ang isip. Sasalantain lamang nito ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Iwan mo na lang sa akin. Saktong-sakto, ang aking tahanan ay malapit lang. Walang sinuman sa kanila, si Xiaoling Yuan at si Wen Hengyu ang may tutol. Siyempre ngayon, wala pa silang lakas na ilaan kay Ruoking Yan. Ngunit nang marinig ni Ruoking Yan na siya ay dadalhin palayo. Umalis ka sa tabi ko. Bigla siyang nagpanik. Patuloy na humihingi ng tawad at nagwawala na mas takot kaysa kanina. Huwag, alam kong nagkamali ako. Nais kong manatili sa tabi ng prinsesa. Maging alipin sa buong buhay. Ayaw kong umalis sa prinsesa. Naglilingkod ako sa inyo ng labis. Paano mo ako may iwan at dadalhin palayo? May isang hangarin ang alipin. Iyon ay ang makasama sa tabi ng prinsipe habang buhay. Sumisigaw siya ng malakas. Ang ganitong kakaibang saloobin ay hindi ko maunawaan. Bakit kailangan ni Ruoking Yan na manatili sa aking tabi? Maaari naman siyang direktang pumunta sa ibang lugar. Ang mga pilak na iniwan ko sa kanya. Sapat na iyon para sa kanya upang hindi na mag-alala sa pagkain at damit sa buong buhay niya. Ngunit anuman ang isipin ko, hindi ko mahanap ang sagot. Hindi na ako pwedeng maging katulad ng nakaraang buhay ko. Iwan si Ruoking Yan sa tabi. Tinutukso ko si Ruoking Yan habang hinahatak siya ng mga gwardya. Nakatakdang isara ang malaking pinto. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Ruoking Yan. Sadyang ibinagsak sa lupa. Ang sakit, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, General. Tumingala siya ng may sama ng loob at tumingin sa taong lumalapit. Si Gu Jingyan. Sa sandaling ito, para bang bigla akong nakaintindi ng isang bagay. Sino ang pinili ko sa nakaraang buhay? Sino ang handang iwanan ako para kay Ruoking Yan? Ito na naman. Gagawa rin ba si Gu Jingyan ng katulad na desisyon? Kahit na hindi naniniwala na ganitong tao si Gu Jingyan. Hindi ko rin maiwasang mag-alala. Nakatitig na may kaba kay Gu Jingyan na nakayuko. Siyempre, kilala niya si Ruoking Yan. Lang lamang.
Hindi pa niya alam kung ano talaga ang ginawa ni Ru Qingyan. Ay dadalhin ng mga gwardiya ng pamilya Xiao Jinghe. Ngunit paano makakapagsalita ang isang alipin sa kanya? Kung talagang may hindi makatarungang bagay. Naisip, syempre, matagal ko nang pinangalagaan ang mga tao sa paligid ko. Hindi pinansin ni Gu Jingyan si Ru Qingyan at diretsong naglakad. Lumakad siya patungo sa aking tabi. Natanggap ko na ang sagot ng emperador. Bukas ay ikakasal na tayo. Sabi niya ng may kabaitan. Nakatitig si Qingyan na may malapad na mga mata. Hindi inaasahan ni Gu Jingyan. Hindi makapaniwala na dumaan lang siya sa tabi niya. Nagmumurmur siyang umuugoy ng ulo, paano mangyayari iyon? Paano mangyayari iyon? Narinig ni Xiling Yuan ang sinabi ni Gu Jingyan. Diretso kang sumugod, anong sinasabi mo? Bukas ay ikakasal ka na sa prinsipe. Hindi ko papayagan dahil ako ang pinili ng prinsipe bilang kanyang magiging asawa. Ang pag-aasawa ng aking prinsipe at ako ay isang bagay na nararapat araw-araw. Anong karapatan mong hindi pumayag? Pakiusap sa lahat, huwag na kayong magtipon-tipon sa harap ng tahanan ng mga glu. Bukas ay may handaan pa rin. Tumingin si Gu Jingyan sa gilid. Nang masabi na, hindi alintana ni Gu Jingyan kung gaano kasama ang mukha ng mga tao. Diretsong isinara ang malaking pinto. Nakatitig ako habang unti-unting nawawala ang aking anino sa likod ng pinto. Hindi man lang kami nakapagsalita. Gusto ni Xiling Yuan na pumasok na lang at dalhin ako. Nakatutok ang tingin ni Xiao Jingheng sa batang lalaki. Kung hindi siya, paano mangyayari ito? Dalhin muna siya pabalik. Marami pa akong bagay na kailangan kong linawin. Wen Hengyu ay hindi nagbago. Laging nakasimangot ang mukha ni Hiksu. Muling hinila ng taong ito si Qingyan pataas at pababa. Taong nahulog sa lupa. Biglang nagising. Patuloy na tinatawag ang aking pangalan. Sana mabigyan ko siya ng isang pagkakataon. Ang nakakalungkot na sigaw na iyon. Kahit na nasa likod ng pinto, naririnig ko pa rin ang inyong kataas-taasan. Pakiusap, alam kong nagkamali ako. Handa akong maglingkod sa inyo habang buhay. Nais ko lamang nabigyan mo ako ng pagkakataon. Huwag niyo akong paalisin, mahal na Ginoo. Gusto lamang ni King Lian na manatili sa iyong tabi, mahal na Ginoo. Ang kanyang boses ay unti-unting nawawala. Ako'y naguguluhan. Nais ko sanang magsalita. Kung ang boses ng espiritu ng mga salita ay tumago sa hangin. Diretso itong sumisigaw sa aking isipan. Bakit ganito ang sistema? Automatikong hinawakan ang kamay ni Gu Jingyan. Bigla akong nakaramdam ng alalahanin. Ano ang sistema? Kung magaan ang salita, totoo bang may mga bagay na hindi ko alam? Bakit lumitaw ang pangwitang ito sa isip ko? Marahil maraming nangyari sa panahong ito. Nakatayo akong matigas sa aking pwesto at hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Parang ito ay sa aking nakaraang buhay. Pumili ako ng bawat tao at nagpakasal ng isang beses. Sa huli, ang ganitong kapalaran ay tiyak na darating pa rin. Humihingal ako. Gusto kong tanungin si Gu Jingyan. Narinig mo ba ang tunog kanina? Ngunit hindi makapangahas. Ayaw kong isama si Gu Jingyan dito. Ngunit si Gu Jingyan ang unang nag-ungol at niyakap ako sa kanyang mga bisi. Yunin, narinig mo ba ang anumang sistema kanina? Parang boses ni Qingyan. Bigla akong tumigil sa walang malay na panginginig. Itinaas ko ang aking ulo. Dala ang butikin na hindi ko rin namamalayan. Narinig din. Mainat na pagsasalita. Narinig mo rin ba ang salitang iyon, ang kakaiba? Ngunit pakiramdam ko ay labis akong nababahala. Parang may mangyayari. Para akong taong nalulunod. Sa wakas, nahawakan ko na ang panghuling pag-asa. Sa tabi ni Gu Jingyan, nakapagpahinga na sa huling piraso ng pag-ingat. Ilabas ang lahat ng aking naranasan. Ganap na sinabi ito. Hindi ko napansin ang damdamin ni Gu Jingyan sa aking nakaraang buhay. Kay Xiling Yuan, sa tatlong tao si Xiao Jingheng at Wen Hengyu, lahat ay nag-asawa ng isang beses. Sa huli, lahat sila ay iniwan ang kanilang sarili para kay Wang Qingyan. Sa wakas, tumalon ako mula sa pader ng lungsod. At nagtagumpay ang kaaway na itaboy si Gu Jingyan sa kabila ng lahat. Ngunit niyayakap ako ng malamig na pagkakamali habang papalapit sa bangin. Kaya sa buhay na ito, siya na ang pinili ko. Gusto ko lang iwasan ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay. Umupo ako sa gilid ng kama at sinabi ang lahat. Matagal na akong pinahirapan ng mga bagay na ito. Ngayon, sa wakas ay may kaunting pagkakataon para huminga. Nakapagbahagi ako ng aking mga pinagdaraanan sa iba. Sa oras na matapos akong magsalita, napagtanto kong hindi alam ni Gu Jingyan. Kailan ba nawala ang boses? Naramdaman kong nahihiya ako. Gusto kong magpaliwanag ng ilang bagay. Naramdaman ang mainit na yakap. Yuning, nagdusa ka na. Sa kanyang mga likha, tanging sakit ng puso lamang ang naroon. Nagmamalasakit ako sa mga pagdurusa ng aking nakaraang buhay at sa mga alalahanin ng aking kasalukuyan. Nagmamalasakit sa aking mga karanasan sa dalawang buhay. Naawa rin ako sa tatlong tao na mali ang akala na ang yumo ay perlas. Naging biktima ako ng iba't ibang pang-aapi. Mas nakakalungkot pa nga ay, kung ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman ng mas maaga, hindi ba maiiwasan ang lahat ng ito? Nang maisip ito, mas hinigpitan ni Gu Jingyan ang yakap sa akin. Nagbabahagi na ng init ang dalawang tao.
Nakaramdam ng ginhawa sa silid. Sa kabilang panig, si Ruo Qingyan. Siya ay nakulong na ni Xiao Jingheng sa basement. Hindi na siya ang nakatayo sa harap ko na sunod-sunuran. Sa halip ay naglalakad na may galit. Patuloy na nagrereklamo ng sakit. Ano bang nangyayari dito? Hindi ba't sinabi na ito? Basta't nandyan ako sa tabi ni Jiang Yuning at sumipsip ng kanyang aura. Lahat ng mga lalaking nasa paligid niya ay mahuhulog sa akin. Bakit walang epekto sa taong si Gu Jingyan? At saka, pinalayas na ako ni Jiang Yuning ngayon. Hindi ko na siya maaabot. Paano na ako makakaabsorba ng kanyang enerhiya sa hinaharap? Halos nagtagumpay na sana. Bakit si Jiang Yuning pa ang pinili? Bakit pa pinili si Gu Jingyan na iyon? Malakas na nagmumura si Luo Qingyan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nagsasalita. Isang elektronikong tunog ang biglang umabot sa basement. Natuklasan ng host ayon sa pagsusuri. Ngayon si Jiang Yuning ay muling isinilang. Sa nakaraang buhay, matagumpay na kinuha ng host ang kanyang kasunduan. Matapos mamatay si Jiang Yuning para sa kanyang bansa, siya ay naging pangunahing tauhan. Ngunit ngayon, ang muling pagsilang ni Jiang Yuning ay nagbago ng lahat. Nag-rebirth siya, kaya pala. Hindi nakakapagtaka na palagi niyang gustong paalisin ako. Kaya pala siya ay muling isinilang, nakakapikon. Nakatagpo rin siya ng ganitong magandang pagkakataon. Kung magpapaingay siya sa gulat, agad siyang nakaisip ng isang bagay at patuloy na nagbabalik tanaw. Tungkol sa madilim na kapaligiran ng basement. Kung si Qingyan ay walang takot, patuloy na sinasabi sa sistema ang kanyang plano. Ngunit hindi rin siya nakapansin. Lahat ng ito ay malinaw na narinig ng mga gwardiya sa labas ng pinto. Tungkol sa mga kakaibang salitang ito, at may mga tunog na biglang lumitaw. Agad na iniulat ng mga gwardiya kay Xiao Jingheng. Hindi talaga nais ni Xiao Jingheng na makialam sa mga bagay na ito. Nagmamadali pa siyang hanapin ako. Ang araw ng kasal namin ni Gu Jingyan ay sa araw na iyon. Gagawin niya ang lahat para pigilan ang pangyayaring ito. Ngunit ang sinabi ng gwardiya ay labis na hindi kapani-paniwala. Sa silong na ito, paano posibleng may isa pang boses? Maging isang sulyap ay sapat na. Para sa lahat ng posibilidad. Hanggang sa maibalik natin ang prinsesa. Wala siyang paraan para makatakbo. 3 tao ang nagtungo upang tingnan. Hindi ko akalain na totoo ang sinabi ng unang tao. At saka, nagdulot din ito ng isa pang lihim na nakatago kay Ruo Qingyan. Kaya pala siya ay isang estratehiya sa babae. Pagkatapos maglakbay sa mundong ito, dapat palaging nasa tabi ng pangunahing tauhan na ako nga. Patuloy na humihigop ng aking diwa, ay makakapagbigay ng kapangyarihan sa lahat ng kalalakihan sa paligid. Hindi makaalis sa kanyang pagmamahal. Sa wakas, sa sandaling pumasok ako sa kapalaran na walang kamatayan, maaari siyang maging pangunahing tauhan ng mundong ito. Maging tunay na anak ng kapalaran. 3 tao ang nagulat at nanatili sa kanilang kinalalagyan. Kasabay na narinig ng mga kabataan ang tungkol sa muling pagsilang. Nasa isip nila, lahat sila ay nagkaroon ng isang estrangherong alaala. Ikakasal muna ako kay Xilinyuan. Ngunit sa araw ng kasal, may mga mamamatay tao na umatake sa palasyo. Ngunit siya ay namatay nang dahil sa kanyang pagnanais na iligtas ang aking malapit na kaibigan na may sakit. Pagkatapos ay nag-asawa ako muli kay Xiao Jingheng. Nakatagpo ng mga bandido habang naglalakad sa kalikasan. Siya ay nangangahulugang protektahan ang mahina at maingat na salita. Igalang ang mga sugat, sa ikatlong pagkakataon ay muli akong mag-aasawa kay Wen Hengyu. Ngunit kalaunan, siya ay nangangahulugang ang nahatakang mahina si Qingyan. Nag-iisang pumasok sa kampo ng kaaway. Sa sandaling tumagos ang espada sa puso. Ang huli niyang nasilayan ay si Luo Qingyan. Nakakagimbal na alaala, parang biglang isinaksak sa utak ang pader. Nagpakita ng sakit ang mga mukha ng 3 tao. Para bang talagang naranasan ang kamatayan. Sa basement, narinig ang masiglang boses ni Qingyan. Tama, sistema. Sabi mo, nagtagumpay ako sa nakaraan kong buhay. Patay na rin ba ang mga pangunahing tauhan? Tama, ang mga pulis ay mula sa mga bandido. Sinagip ka ni Wen Hengyu sa pagpasok sa kampo ng kaaway. Sila ang mga pangunahing tauhan ng mundong ito. Lahat sila ay namatay sa iyong mga kamay. Ang swerte mong nakuha ay higit pa sa ibang mga manlalaro. Kaya sa huli ay naging espesyal na babae sa kwento. Basta't sa buhay na ito ay ginagawa mo ang parehong wakas. Maging anak ng diwa ng mundong ito. Ang malamig na boses ng sistema ay parang isang martilyo. Matinding tumama sa ulo ng 3 tao. Nalaman kong ang mga alaala na biglang lumitaw kanina. Lahat ay tungkol sa nakaraang buhay. Noong nakaraan, pinakasalan ko na sila ng isang beses. Ngunit lahat sila ay naloko ng mahina si Qingyan. Hindi lamang namatay sa kanyang mga plano. Lalo pa akong pinahirapan ito. Nakatitiksik si Ilinyuan na may masamang intensyon. Nang malapit na siyang sumugod, pinigilan siya ni Wen Hengyu. Huwag mo siyang patayin. Dapat malaman ng prinsesa ang tungkol dito. Basta't maintindihan niya. Mula simula hanggang sa wakas, ito ay isang landas lamang ni Ruo Qingyan. Siguradong magbabalik loob ang prinsesa sa atin. Bukas na ang kasal ng prinsesa. Tamang-tama para gawing regalo. Naiintindihan ko na. Si Ilinyuan ay umangat ang kanyang labi.
Pagkatapos niyang sabihin iyon, pumasok siya sa basement. Kung makikita mo sa kanyang mga mata ang saya, akala niya si Xilin Yuan ay pumasok para iligtas siya. Ngunit ayaw niyang makita ang malamig na tingin ng lalaki. Isang malupit na ngiti ang umusbong sa kanyang mga labi. Gusto kong makita. Pagsakop sa babae. Baka matakot ka sa parusa ng mga tao tulad namin. Gising, paano mo malalaman ang mga bagay na ito? Biglang pumuti ang mukha ni Ruking yan. Walang gana si Xilin Yuan na magpaliwanag. Hindi siya kailanman mahilig sa maraming salita. Ngunit nang makita ang takot na nakasulat sa mukha ni Ruking, Tumawa siya ng malamig at sinabing kung nais mong walang makaalam. Maliban na lamang kung ikaw mismo ang gumawa. Alam ko hindi lang kung ano ka na tinatawag na babae ng estratehiya. Alam ko rin. Sa nakaraang buhay, pinatay mo kaming lahat. Ito ay para maging anak ng kapalaran. Sa pagkakataong ito, gusto kong malaman kung makakamit mo pa ang iyong nais. sinasabi niyang may galit na galit. Narinig ang ganitong tiyak na nilalaman. Kung madali lang ang salita, mahulaan na. Katatapos lang niyang makipag-usap sa sistema at narinig ang lahat. Lumapit ang gwardiya na may dalang panghampas. Nakita ang mahabang pangit na panghampas. Kung mahinang nagsalita, nagkulay puti ang kanyang mukha sa takot. Patuloy na umatras. Hindi lamang sa nakaraan kundi pati na rin sa kasalukuyan. Kahit na nakasuot, hindi pa siya nakakaranas ng ganitong parusa noon. Ngayon ay kailangan pang maparusahan. Isang tao mula sa isang maliit na mundo ang darating upang parusahan. Kinagat niya ang kanyang labi. Walang pakialam sa mga tao sa paligid. Nagmamadaling tumawag sa sistema. System, dalhin mo ako palabas. Ilipat mo ako sa ibang lugar para hanapin si Jiang Yuning. Hindi nag-angat ng kilay si Xilin Yuan. Nasa pintuan si Xiao Jingheng. At narinig ni Wen Hengyu ang sinabi ng kabataan. Pumasok din siya. Nakaharap ang kanyang mukha sa kabiguan. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ang boses ng sistema ay malamig na umabot, ikinalulungkot ko. Host, kulang ang iyong mga puntos. Mangyaring tapusin ang iyong mga gawain upang makakuha ng mga puntos. Ngayon, ang iyong progreso sa 3 pangunahing tauhan ay isa 0% lamang. Hindi ito possible. Kahapon, nang tingnan ko ito, mayroon pang 80%. Kung 80% iyon, tiyak na sapat ang puntos. Kahit na alam na nila ang katotohanan, dapat hindi bumababa ng ganito kabilis ang antas ng estratehiya. Sistema, nagkamali ka ba? Sistema, kung madali lang magsalita at sumigaw. Ngunit hindi na muling nagsalita ang sistema. Lumapit ang mga gwardiya. Ipinahawak siya ng iba pang malalaking tao. Dito lang tunay na nakaramdam ng takot si Ruking yan. Habang papalapit siya sa panggulong iyon, patuloy na nanginginig at lumalaban ang mga labi ni Ruking yan. Huwag niyo akong ganyanin. Kayo ay mga tao lamang sa isang maliit na mundo. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Biglang sumigaw dahil sa matinding palo ng panghampas. Mabilis na sumisiksik ang maliwanag na bakas ng dugo. Sobrang sakit kaya siya ay basang-basa ng malamig na pawis. Sa antas ng kanyang estratehiya ngayon, gusto niyang bumili ng isang bote ng gamot sa sakit pero hindi niya kayang bilhin. Mukhang wala ka nang magagawa ngayon. Umangat ang mga labi ni Xilin Yuan sa isang malupit na ngiti. Ang sigaw ay umabot sa buong basement. Kung patuloy siyang humihingi ng tulong, ngunit kulang ang kanyang mga puntos. Walang paraan para makipagkalakalan sa sistema. Tanging maabala na lamang. Sa huli, wala na siyang lakas para lumaban. Nakadapa sa lupa, humihinga ng mahina. Puno ng sugat ang buong katawan. Puno ng dugo. Puno ng sugat. Ngunit hindi sapat ang ganito lamang. Dahil sa mahina si Kinyan, nakaranas ako ng napakaraming pagdurusa. Paano mangyayari iyon? Isang simpleng pambubugbog lang ang kayang magpawalang bisa nito. Pinapagawa ni Xiao Jingheng ang patuloy na pagsasagawa ng pisikal na pang-aabuso. Ang masakit na boses ay nasa tainga ni Ruo Kinyan. Tulad ng bulong ng demonyo, siya ay umatras gamit ang kanyang mga kamay at paa. Umiiyak na nagmamakaawa na huwag. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Alam ko talagang mali ako. Hindi na ako muling kukuha ng swerte ninyo. Patawarin mo ako kahit isang beses, okay ba? Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ang gusto ko, Tumigil si Xiao Jingheng. Ang tanging gusto niya ngayon ay ang ako'y magbago ng isip. Ang gusto niya ay bumalik sa simula. Hindi na siya maloloko ni Ruoking, kundi ay tapat na tapat sa akin. Kung ganun, nang araw na iyon, tatanggapin ko ba ang kanyang regalo? Pinili siyang maging manugang. Naiisip niya, tinatanggihan ko ang atake ni Xilin Yuan at Wen Hengyu. Lumapit sa kanyang harapan. Ang ngiti ng dalaga ay nagniningning. Ipinahayag niya sa lahat na mayroon na siyang iniibig. Sana dumating ang araw na iyon. Siya ay naguluhan ng sandali. Agad siyang nagising mula sa kanyang imahinasyon. Ngayon ay kailangan kong linawin ang tao na ito. Si Gu Jinyan ay hindi siya. Ang tunay na salarin ay ang taong ito sa harap ko. Hindi na pinansin ng pulis ang kanyang pagmamakaawa. Ibinangon ang kamay na may ruler. Walang awa ang mga gwardiya na patuloy na nagpaparusa. Masakit na sigaw. Biglang umalingaong sa itaas ng basement.
Kung hindi siya nag-iingat, halos mahihimatay na siya. Ngunit sa oras na ito, kahit sino sa tatlong tao ay hindi alintana. Hindi sila mga taong maawain. Kahit na palaging. Sa labas, sinasabi ni Wen Hengyu na hindi niya kayang makita ang malupit na parusa. Hindi man lang kumurap habang pinapanood siyang pahirapan. Si Qingyan ay pinahirapan ng buong magdamag, mula sa panghampas hanggang sa malupit na pagpapahirap. Sa huli, binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig. Ang lahat ng sugat sa kanyang katawan ay sobrang sakit na hindi na niya ito matiis. Parang mamamatay na siya. Nagsimula ng magliwanag sa labas. Tatlong lalaki ang lumabas mula sa basement. Tumingin sa direksyon ng Gufu. Doon ay may mga tambol at gong na tumutunog. Sinasalubong ng makulay na kasuotan ang daan habang naglalakad sa kalye. Ipinapahayag sa lahat sa kabisera ang kasayahan ng araw na ito. Inutusan nila ang mga gwardiya na itali ang mga mananalakay at naglakad patungo sa lumang tahanan. Kapag dumating sila, hindi pa nagsisimula ang seremonya. Sa bulwagan, tanging ang mga bisita lamang ang nakakita kay Xiling Yuan. Si Xiao Jingheng, Wen Hengyu at San Ren. Nagsimula ang mga bisita na pag-usapan kung paano sila ang may utang na pera. Prinsesa, hindi ba't wala namang ibang pinili sa kanilang tatlo? Ngayon ay napaka mapagbigay naman. Na makadalo sa kasal ng prinsesa at general. Sandali, tingnan nyo. Sino ang babae na hinihila nila sa likuran? Ito ay isang araw ng kasiyahan para sa prinsesa. Ayaw ng dugo. Sa tingin ko, ang tatlong ginoo na ito ay narito upang iligtas ang prinsesa, di ba? Ngunit ang prinsesa at si General Gu ay talagang bagay na bagay. Xiling Yuan, Xiao Jingheng at Wen Hengyu. Hindi pinansin ang mga usapan ng lahat, kundi lumapit sa pintuan. Mayroon tayong susi. Gustong makita ang prinsesa. Nagsalita si Wen Hengyu. Nakatayo sa harap ang katulong sa pintuan na nahihirapan. Ngayon ang kasal ng prinsesa. Hindi makikita ang sinuman. Kung hindi, bumalik na lang ang tatlong ginoo sa loob ng 2 araw. Hindi, talagang may mahalagang bagay kami. Pakiusap, ipaalam mo sa prinsesa. Sabihin mong ito ay tungkol kay Ruking yan. Mauunawaan ng prinsesa yon. Malakas ang tindig ni Xiao Jingheng. Harapin ang tatlong mataas na dignitaryo. Hindi na naglakas loob ang katulong na pigilan. Wala nang magawa kundi pumasok sa silid at ipaalam sa akin ang tungkol dito. Sa loob ng silid, kakatapos ko lang isuot ang pulang headdress na may mga alon. Habang ang buong katawan ko ay napakamakulay. Alam kong sila ay si Xiling Yuan at ang tatlong tao. Wala akong balak na makipagkita. Ngunit nang marinig nilang binanggit ang pangalang Ruoking yan, naramdaman kong tumalon ang puso ko. Alam na rin kaya nila, tungkol sa pag-aalala kay Ruoking yan. Hindi ko magawang umupo sa bato. Ayokong ipagsapalaran ang aking hinaharap kasama si Gu Jingyan. Ngunit malapit na tayong magpakasal. Hindi dapat magtagal. Kinagat ko ang aking labi. Pakiusap, ipaalam sa mga katulong na maghintay sa loob ng silid. Darating ako mamaya. Pagkatapos kong sabihin iyon, agad kong inayos ang ibang mga katulong. Pumunta ka kay Gu Jingyan. Sabihin mo sa kanya na tiyak na makakabalik ako bago ang seremonya. Huwag siyang mag-alala. Dala-dala ko ang aking saya, nagmamadali akong pumasok sa silid. Xiling Yuan at Xiao Jingheng. Matagal nang naghihintay si Wen Hengyu. Nang makita akong pumasok, nakita ng tatlo ang aking kagandahan. Sa mga sandaling iyon, sobrang ganda ko. Matingkad na pulang kasuotan ng kasal. Masining na buhok at makeup. Ang pagtakbo na may nakataas na saya ay parang isang diyosa na bumaba mula sa langit. Hayaan silang manatili sa lugar ng ilang sandali. Naisip ko lang ang formal na okasyon ngayon. Lumapit si Xiling Yuan at tinulungan ang prinsipe. Mag-ingat ka lang. Naghahanap kayo sa akin dahil may kinalaman sa mahina si Qingyan. Ibig sabihin ay ipinadala siya dito. Hindi ako tumatanggap ng mga labis na tao dito. Inilabas ko ang kamay ko. Tumingin siya sa nanghihingalong Ruoking yan. Siyempre hindi. Nakatuklas kami ng ilang mga lihim. Alam na po namin, mahal na Ginoo, ang tungkol sa muling pagsilang. Agad na ipinaliwanag ni Xiao Jingheng. Tiyak ang sinabi ni Xiao Jingheng. Walang kahit anong pagdududa. Nakapagpabigla sa aking puso. Alam na rin kaya nila ang mga nangyari sa nakaraang buhay. Hindi pa ako nagsasalita. Xiling Yuan. Sinipa niya si Ruoking yan na nakadapa sa lupa. Sa kanyang mga mata ay mayroong pagkamuhi. Kailangan mong makipag-usap ng malinaw sa prinsesa. Walang dapat maging kasinungalingan. Kung hindi, mayroon akong mga paraan para iparamdam sa iyo na mas masahol pa ang buhay kaysa sa kamatayan. Narinig ang boses ni Xiling Yuan. Nang marinig iyon, si Qingyan ay otomatikong umiling, umuungol. Agad siyang nagsalita sa akin tungkol sa sistema at sa paglipat sa ibang mundo. Matapos marinig ang paliwanag, sa wakas ay naintindihan ko na ang lahat. Kaya pala, ano man ang mangyari kay Qingyan, lahat sila ay may dahilan para manatili sa aking tabi. Ay gusto niyang gamitin ako para makuha ang aking diwa. Hindi lang ako, pati si Xiling Yuan. Si Xiao Jingheng at si Wen Hengyu ay mga biktima rin. Lahat ng hindi inaasahang pagkamatay sa nakaraang buhay. Lahat ay sinadyang likhain ni Ruoking yan.
Kung hindi dahil sa kanya, ang takbo ng maliit na mundo ay magiging katulad ng sa nakaraang buhay. Mag-iisip ako ng mabuti bago magdesisyon. Pumili ng Xiling Yuan bilang aking manugang. Matapos marinig ang mga ito, ako'y nahulog sa katahimikan. Nakita ni Wen Hengyu ang aking pag-aalinlangan. Malamig na sinabi niya na may isa pang bagay. Noon akala namin si Rocky niyan. Sa gitna ng apoy, ikaw ang nagligtas. Kaya palagi naming itinuturing siyang tagapagligtas. Ngayon lang namin nalaman na ikaw ang nagligtas sa amin. Mahal na prinsipe, pwede bang bigyan niyo kami ng pagkakataon na makabawi? Ito ang tunay nilang layunin. Kahit si Xiling Yuan o si Xiao Jingheng, nawawala na sa akin si Hengyu at natuklasan ang katotohanan ng mga pangyayari. Punong-puno ng pagsisisi. Bakit siya agad na naniwala kay Ruo Qingyan ng napakadali? Puno ng mga butas na pahayag. Pati na para lang tulungan si Ruo Qingyan na makaganti, nasaktan pa ako. Dahil dito, ngayon ay wala silang magawa kundi manood. Nakatingin sila habang sinuot ko ang nakasalalay ang kasuotan sa kasal sa pag-aasawa ng iba. Ngunit buti na lang, may pagkakataon pa silang maibalik ito. Nakita kong hindi pa ako nagsasalita. Si Xiling Yuan ay nag-angat ng kanyang mga labi. Kumuha ng isang pabilog na papel na singsing na kasing lambot ng jade mula sa kanyang dibdib. Mahal na prinsipe, ito ang pamana ng aming pamilya. Ito rin ang aking taos-pusong hangarin. Sana ay matanggap mo ito, Ginoo. Alam ko na nagkamali ako dati na nagpasakit sa iyo. Ngunit nangako ako. Walang ibang makakaistorbo sa akin sa hinaharap kundi si Qingyan. Hindi na ako magkakagusto sa ibang tao. Sa aking puso, tanging ang prinsipe lamang ang naroroon. Laging hindi magaling sa pagsasalita ang lalaki. Sa mga kamay na nanginginig sa sandaling ito, si Xiao Jingheng ay handang-handa rin. Naalala ko na hindi ko tinanggap ang regalo niya noong araw na iyon. Matagal na siyang nag-alala tungkol dito. Ngayon ay mayroon na akong pangalawang pagkakataon. Tumingin siya kay Xiling Yuan na may ngiti. Parang may mana kayong kayamanan sa bahay niyo. Ngunit, ayoko sanang dalhin ng prinsipe ang ganitong mga luma at pangit na bagay. Ito ay ginawa ko ng aking sariling kamay. Gumamit ng pinakamagandang jade. Naway magustuhan ito ng prinsesa. Sinasabi niya habang kinuha ang isang pinong kahon. Pagbukas nito, mayroong isang napakasilaw na pangpondo sa loob. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon ni Wen Hengyu. Hindi siya maaaring sumuko at magpatalo. Isang taas ng kamay at kumuha ng isang selyo. Ang mga ari-arian ng pamilya Wen ay nasa iba't ibang lugar. Kapag nakita ang tatak na ito, makikita mo ang mga tao ng Wen. Princess, please smile. Inilabas ng tatlo ang pinakamagandang bagay na mayroon sila. Tumingin ako na maaari kong tanggapin. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga regalong mahirap makuha, hinila ang kanyang labi, ano ang ginagawa ng tatlong matatanda. Matagal nang natapos ang aking pag-atake. Kahit na ito ay regalo para sa kasal. Hindi naman ito dapat maging ganito kamahal. Mahal na prinsipe, alam na namin ang aming pagkakamali. Huwag mo nang ipagpatuloy ang ganong biro. Alam naming lahat na hindi si Gujinyan ang taong mahal mo. Nandyan lang siya para pasakitan tayo. Naging matigas din ang mukha ni Xiling Yuan. Walang magawa si Xiao Jingheng at Wen Hengyu. Nakakatawa, patuloy pa rin akong nagmamatigas. Talagang nakakatawa. Lalo akong nakakaramdam ng pang-uyam. Nagdanas sila ng mga karanasan mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Ang mga pinsalang natamo ko. Isang simpleng pangungusap, akala nila ay maaalis na ang kanilang mga pagkakamali. Nakaraang buhay. Isang-isa silang iniwan ako para kay Qingyan. Ginawa akong katatawanan ng buong kabisera bilang prinsesa. Hayaan mo akong magdusa ng kalahating buhay. Lahat ay nagdududa kung talagang ganoon ako kawalang halaga. Walang sinuman ang nagmamahal sa akin, kundi mahal si Ruo Qingyan. Sa buhay na ito, ginawa rin nila ito para kay Ruo Qingyan na makalabas gamit ang ganitong paraan. Maaari bang mabura ang mga bagay na ito sa isang pagkakamali? Kahit na alam na ang katotohanan ng mga pangyayari, kung ang mga salita ay may kahulugan na hindi alam. Ngunit hindi ko na maaring tanggapin sila muli. Nagsalita na ako ng maraming beses, humiwalay ako ng malamig. Hindi ako nagbibiro. Ang taong gusto ko ay si Gujinyan. Imposible, ang taong gusto mo ay ako. Sa nakaraang buhay, ikaw rin ang unang pumili sa akin. Yuning, nakalimutan mo ba? Sa gitna ng kagipitan, si Xiling Yuan ay biglang bumanggit ng isang malapit na tawag. Kahit ayaw ni Xiao Jingheng na ipakasal ako kay Gujinyan. Ngunit ayaw din niyang si Xiling Yuan. Mas gusto niyang siya ang makasama. Nakaalala pa ako sa mga nangyari sa nakaraang buhay. Nang ikasal siya sa akin. Bagamat siya ay tila malamig sa akin na may mahinahong tinig. Ngunit hindi ko ito pinapansin. Sa halip ay iniisip ang lahat para sa kanya. May pag-asa at pag-ibig sa kanyang mga mata. Ngayon, gaano nakatagal mula nang huli niyang makita si Xiao Jingheng? Chen Shen Yuning, sa nakaraang buhay, kahit na maikli ang panahon ng aming kasal. Ngunit wala akong masamang intensyon sa'yo. Subukan natin ulit, okay ba? Walang makikialam na mahina si Qingyan sa pagkakataong ito. Hindi na kita papayagang masaktan muli. Yuning, ako rin. Ngayon ay wala ng ambisyon si Qingyan na manakop. Ikaw lamang ang narito. Hayaan mong makabawi ako sa iyo ng isang beses.
Mas malambing ang boses ni Wen Heng sa pagkakataong ito kaysa sa karaniwan. Harapin ang mga ito. Walang kahit anong alon sa aking puso. May mga bagay na hindi madaling kalimutan. At may ilang tao. Hindi rin madaling mawala sa isip ko. Nasa isip ko, tanging si Gu Jinyan lang ang yumakap sa akin. Isang larawan na unti-unting lumalapit sa bangin. Kung may tunay na nagmamahal sa akin, naniniwala akong walang sinuman ang makakapantay kay Gu Jinyan. Tumingin ako sa oras. Malapit na ang oras ng seremonya. Hindi ko maaring hayaan na maghintay si Gu Jinyan ng matagal. Itinulak ko ang regalo na inabot sa aking harapan. Hindi ko kailangan ang inyong mga kapalit. Mayroon na akong taong magmamahal sa akin habang buhay. Naghihintay pa rin siya sa akin. Ayaw kong maghintay siya ng matagal at mag-alala. Tungkol sa inyo, ayaw ko nang alalahanin ang nakaraan. Nais ko lang mula ngayon. Hindi na tayo dapat magkasangkot, sapat na iyon. Kung ang mga salita ay madaling sabihin, bahala na kayo sa kanila. Ayaw ko na siyang makita muli. Pagkatapos kong sabihin iyon, hindi ko na sila binigyan ng kahit isang sulyap. Tulad ng pagdating ko, nagmamadali akong pumasok sa bulwagan. Buti na lang at hindi ako nahuli. Hindi pa oras para sa seremonya. Nakapagpahinga ako ng kaunti. Bumagal ang aking mga hakbang. Pagkalipas ng ilang taon, direkta na siyang lalapit sa akin kapag nakita niya ako. Nagawa na ito. Bumaba ang kanyang boses at nagtanong. Mayroon siyang ekspresyon ng pag-aalala sa kanyang mukha. Bawat pagkakataon, nararamdaman ko ang pag-aalala ni Gu Jinyan para sa akin. Nagbigay ito ng init sa aking puso. Ang kaunting hindi pagkakaunawaan kanina ay nawala na parang bula. Tumango ako na may ngiti, walang mali. Nagawa na ang lahat. Pumasok na tayo. Malapit na ang tamang oras. Hinawakan ni Gu Jinyan ang aking kamay ng dahan-dahan. Naglakad kaming dalawa sa pulang karpet. Dahan-dahan kaming papasok sa loob ng tindahan. Nakarinig kami ng kanilang mga papuri habang dumadaan sa mga bisita. Tanging siksiling yuan lamang. Xiao Jingheng. Tila hindi matanggap ng tatlong tao, sina Wen Hengyu na nakatingin sa eksenang ito. Noong nakaraan, lahat sila ay umaasang mapipili ko sila bilang aking magiging manugang. Hindi sarili. Sa ganitong paraan, maaari ko pa ring alagaan si Ruo Qingyan. Ngunit ngayon, tinitingnan ang buhay na anyo na iyon. Sa kanila naunawaan. Sila palang minamahal ako mula pa noon. Ako'y kahanga-hanga at kapansin-pansin. Karapat-dapat akong mahalin ng lahat. Ngunit sila mismo ang nawala ng pagkakataon. Nakikita na ako at si Gu Jinyan ay nag-iisang seremonya na. Naramdaman ni Xiling Yuan ang bigat sa kanyang dibdib. Umikot siya at umalis. Si Wen Hengyu ay kusang humawak sa kanya. Sige na, hayaan mo na siyang pigilin ni Xiao Jingheng. Hayaan mo siyang umalis. Hindi mo pa ba alam ang kanyang ugali? Kung magpapatuloy pa, malamang na magdulot ito ng kaguluhan dito. Kung talagang ginawa niya yon, mukhang hindi na siya muling makikita ng kanyang kamahalan. Nagpakita si Xiao Jingheng ng isang mapait na ngiti. Naisip ni Wen Hengyu. Tama nga. Pero paano naman siya? Kayang tiisin ang mahal sa buhay na makasal sa iba. Dahan-dahan niyang ibinaba ang nakabukas na kamay. Naging isang tahimik na buntong hininga sa huli. Nang bumalik si Xiling Yuan, ay puno ng galit. Ipinahayag ang galit sa katawan ni Ruo Qingyan. Kung hindi dahil sa kanya, paano siya nakarating sa puntong ito kasama ko? Tumingin siya kay Ruo Qingyan. Kung hindi dahil sa iyo, ang masamang yin ay, ngayon ako na ang ikakasal sa prinsesa. Wala pang pahinga si Ruo Qingyan hanggang ngayon. Ang mga sugat sa kanyang katawan, hindi pinapayagan ni Xiling Yuan na gumamit siya ng normal na gamot, kundi naglagay siya ng gamot na kayang magpagaling ng pagkabulok. Si Ruo Qingyan sa bawat minuto at segundo. Lahat sila ay dumaranas ng sakit mula sa pagkalat ng mga sugat. Hindi rin niya maintindihan. Sobrang maayos ang nakaraang buhay. Bakit sa buhay na ito ay naging ganito na siya? Dahil ako'y muling isinilang. Kinutit ang kanyang mga labi. Sa isip ay sumisigaw sa sistema. Tulungan mo ako, sistema. Alam kong may paraan ka pa. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Kulang ka sa puntos ngayon. Maaari itong mangyari ng maaga. Ngunit pagkatapos ay hindi na maibabalik ang kaukulang puntos. Ay tuluyang mabubura. Kung si Qingyan ay nayanig, nagsimula ng sumiklab ang pag-asa sa kanyang mga mata. Kaliwat kanan ay kamatayan. Kailangan niyang subukan muli. Bakit wala siyang nakuha sa pagkakataong ito? Ano ang maaari kong malaman? Tanong ni Qingyan na puno ng saya. Isang pagkakataon na patayin ang pangunahing tauhan. Kung mamatay ang pangunahing tauhan sa pag-atake, kaya makakamit mo pa rin ang swerte ng pangunahing tauhan. Pahalagahan ang mga pangunahing tauhan sa maliit na mundo na ito. Narinig ang sinabi ng sistema. Kung ang mga mata ni Qingyan ay unti-unting lumiwanag. Sa nakaraang buhay, ginamit din niya ang ganitong kakayahan. Ang insidente na pinilit ng kaaway ay para ipilit akong mamatay. Dahil sa ginawa ng sistema. Ngayon, kailangan lang ulitin ito. May pagkakataon pa rin siyang manalo. Haha, hindi ko mapigilang tumawa. Nagniningning ang liwanag ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Kahit na ako'y muling isilang, ano ngayon? Basta't may sistema.
Sa huli, siya pa rin ang nagwagi. Si Xai Lingyuan ay nagkunot ng noo. Tumingin sa nakakapangilabot na mukha ni Ru Qingyan. Isang matinding alalahanin ang bumangon sa kanyang puso. Sinipa niya ang tiyan ni Ru Qingyan. Ano ang pinaplano mo? Si Ru Qingyan ay umuukit sa sakit. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Ngunit tila wala siyang pakialam. Salamat kay Lingyuan sa kanyang mga suntok. Itinaas niya ang kanyang mukha. Nagbigay siya ng isang tiwala ng ngiti, Lingyuan. Mabilis kang muling mahuhulog sa akin. Nag-advance na siya ng mga puntos mula sa sistema. 3 araw mula ngayon, mahuhuli na ako ng kaaway. Pagdating ng panahon, ako'y mamamatay. Lahat ng tao sa maliit na mundong ito ay magiging sentro na siya ng lahat. Nakita ang madilim na ekspresyon ni Ru Qingyan. Lumalala ang pag-aalala ni Xi Lingyuan sa kanyang kalooban. Agad niyang tinawag pabalik si Xiao Jingheng at Wen Hengyu. Sinasabi niya talaga yon. Ibig sabihin bilang isang tagapagtagumpay. Siguradong mayroon pa siyang huling paraan. Talagang walang kabuluhan. Hindi kayang makipagsabayan kahit kaunti sa prinsesa. Tumingin si Xiao Jingheng nang hindi sigurado sa mahina at maputlang mga mata ni Qing. Malinaw ang pagkasuklam sa kanyang mukha. Si Wen Hengyu ay nagkunot ng noo sa pagkasuklam. Pilitin siyang magsalita. Ayokong ma-inlove sa isang ganitong kasamaan na babae. Gusto ko lang ang prinsesa. Pinalitan ni Xi Lingyuan ang mga gwardiya. Nagbigay ng mabigat na parusa kay Ru Qingyan. Sumisigaw si Ru Qingyan sa sakit. Ngunit wala siyang sinabi. Para bang nababaliw, paulit-ulit na sinasabi ang isang bagay. Muli kayong magmamahal sa akin. Sa kanyang mga salita, Xiao Jingheng at Wen Hengyu, maramdaman din ang di pagkakaayos na iyon. Parang may banta sa kanila. Nagpatuloy ang kanilang interogasyon ng 3 araw. Pagdating ng ika-4 na araw, biglang dumating ang balita na nakatagpo ang prinsesa ng isang mamamatay tao. Xai Lingyuan. Biglang napagtanto ni Xiao Jingheng at Wen Hengyu. Ito marahil ang balak ni Ru Qingyan. Nais niyang patayin ang prinsesa. Hinawakan ni Xi Lingyuan ang liig ni Ru Qingyan sa galit. Matapos ang ilang araw ng pagdurusa, walang anyong tao na naibenta na si Ru Qingyan. Ang anyo na dati ay maayos ngayon ay natira na lamang ang mga peklat. Ang malinaw na boses ay labis na punit-punit. Pati ang kanyang mga mata ay malabo na. Siya ay hinawakan ni Xi Lingyuan at itinataas. Hindi makakahinga. Ang pakiramdam ng pagkamatay mula sa pagkasakal ay umusbong. Nagbigay ito ng kulay sa kanyang buong mukha na parang anak. Ano bang ginawa mo sa prinsesa? Nakapamiwang siya ng kanyang mga mata. Mahigpit ang pagkakahawak sa kamay, halos mabali ang mahina niyang lid. Kung makikita mo siyang nakangiti habang nakakagat ng kanyang mga ngipin. Kung hindi kayo pupunta, hindi na makikita ang kanyang huling mukha. Kahit napatayin niyo ako. Hindi na maibabalik ang bahay ni Xi Shufu ni Jiang Yuning. Wala nang oras. Huwag na siyang alalahanin, bilisan natin at hanapin ang prinsesa. Sinalya ni Xi Lingyuan si Luo Qingyan ng buong lakas. Hindi alintana ang kanyang pagdapa sa lupa habang umuubo ng dugo. Lumiko siya at sumakay sa kabayo. Sa isip niya, ako lamang ang naroroon. Kung may mangyari sa akin, hindi siya titigil hanggat hindi niya nahuli si Ru Qingyan. Si Xai Lingyuan, Xiao Jingheng at Wen Hengyu. Ayon sa mga pahiwatig na ibinigay ng mga gwardiya. Sa sandaling umalis si Gu Jingyan, bigla akong nahuli ng mga kaaway na hindi ko alam kung saan nagmula. At ako'y pilit na lumalaban. Sa wakas, nagtago ako sa isang abandonadong bahay. Ngunit sa paligid ng pader ay puno ng mga kaaway. Basta't magpakita ako, magkakaroon ng napakaraming mandirigma na tutukain ako. Nagmamadali si Xi Lingyuan na namula ang mga mata. Mabilis na sumakay sa kabayo. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa lugar kung saan ako nagtago. Nagulat ang mga gwardiya na dinala niya. Bakit napakaraming kaaway? Ito ay hindi makatuwiran. Kung ang kabataan ay tiyak na may ginawa siya. Ngunit ngayon, wala nang oras si Xi Lingyuan para mag-isip. Sa bawat sandaling pagdadalawang isip ko, dumadami ang panganib ko. Isang bahagi, pero siya ay gobernador lamang. Hindi malakas ang kakayahan sa pakikipaglaban. Walang magagawa laban sa napakaraming kaaway. Xiao Jingheng at Wen Hengyu, mga unggoy. Wala ni isang persimmon ang natutunan sa anumang sayaw. Ang paglapit ng walang pag-inat ay magiging dahilan lamang ng pagkasawi. Sila'y kumagat ng kanilang mga panga. Nakatutok na may kaba sa mga galaw sa harap. Habang iniisip ni Xi Lingyuan na pumasok ng walang pag-aalala. Huwag masyadong magtagal sa aking tabi. Isang boses ang narinig mula sa likuran, umalis ka. Agad na dumating si Gu Jingyan nang makatanggap siya ng balita. Siya ang general ng Hilagang Bayan. Sanay na sa karahasan ang mga nagmamartsa at nakikipaglaban. Ngunit kahit na siya lamang ang nag-iisa, paano mo maaring labanan ang napakaraming kaaway? Tinawag ko na ang tao. Jinyan, sandali lang. Hindi man lang tumingin si Gu Jingyan at diretsong pumasok. Biglang nabasag ang panandali ang katahimikan. Hawak ni Gu Jingyan ang isang mahabang baril. Naging mapusok siya sa pagpatay sa mga kaaway. Hindi niya pinapayagan na may sinuman na makasakit sa akin. Nakahinto ang paghinga ni Xi Lingyuan sa kanyang nakita.
Pumasok si Gujinyan mag-isa at pinatay ang mga kalaban. Yakapin mo ang sugatang ako. Muli siyang pumatay sa mga kaaway na may 3 patong sa labas at 3 patong sa loob. Sa kanyang mga mata, siya ay kasing marupok ng papel. Mabilis na napansin ni Xiao Jingheng. Si Gujinyan ay nasugatan na. Maraming mga palaso ang tumama sa kanyang likod. Ngunit walang pag-aalinlangan ang mga galaw ni Gujinyan. Parang hindi nararamdaman ang sakit habang pinoprotektahan ako. Maraming beses na sinubukan ni Wen Hengyu na sumama at pumasok. Ngunit nang makita ang magulong tanawin, siya ay umatras. Wala siyang kasing lakas ng armas ni Gujinyan. Pag pumasok na, tiyak na mamamatay. Hinawakan ng 3 ang kanilang mga kamao. Walang masabi ni isang salita. Sa wakas, pinatay ni Gujinyan ang lahat ng kaaway. Dumating siya na puno ng dugo. Inilatag niya ako ng maingat sa lupa. Siya ay humihingal ng malalim. Diretsyong nahulog sa lupa. Nalaman niyang ang kanyang likod. Matagal nang tinamaan ng mga palaso na hindi mabigat na bato. Siksiling Yuan ay matagal na walang masabi. Nang tinanggihan ko siya, akala pa rin niya ay may pagkakataon siya. Ngunit nang makita ang eksenang ito, bigla siyang nakaramdam na talagang hindi siya kayang talunin si Gujin. Hindi lang siya ang nag-iisip ng ganito. Maging ang mga pulis at si Wen Hengyu ay nahihiya at nakayuko. Wala silang lakas ng loob na ipagsapalaran ako. Ano ang dapat gamitin para ihambing kay Gujinyan? Matagal na ang lumipas. Una akong nagising mula sa kama. Nang bumangon ako, naguluhan akong umupo si Jinyan. Nang iligtas ako ni Gujinyan, may malay pa ako. Nakita kong puno ng dugo si Gujinyan. Pero nasaktan din ako. Hindi ko na kinaya hanggang sa huli at nawalan ako ng malay. Ngayon, may nangyari ba kay Gujinyan? Nagmamadali akong bumangon mula sa kama. Pinigilan ako ni Wen Hengyu sa aking pag-aalala. Malubha ang iyong mga sugat. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Kamusta si Jinyan? May nangyari ba sa kanya? Nagsusumikap akong bumaba. May halong iyak ang boses. Si Wen Heng ay nagtaas ng mapait na ngiti sa kanyang mga labi, tila nag-aalala. Walang masama kay Gujinyan. Ngunit mas malala ang kanyang mga sugat kaysa sayo. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nagising, kailangan kong bisitahin siya. Pinakawalan ko ang kamay ni Wen Hengyu. Mabilis siyang tumakbo palabas. Tumingin si Wen Hengyu sa kanyang walang laman na kamay. Ang puso ay unti-unting humahawak at bumibitaw. Pumunta ako sa isa pang silid. Pagkalipas ng ilang taon, nandyan na siya sa loob. Dahan-dahan akong lumapit. Nakita ang taong nakapikit sa kama. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang hininga. Muli kong pinakinggan ang tibok ng kanyang puso. Matapos ang ilang beses na pagtitiyak na talagang buhay pa si Gujinyan, doon ko lang naisipang umiyak sa tabi ng kama. Hindi ko maisip, kung si Gujinyan ang namatay sa harap ko, ano ang gagawin ko? Buti na lang at buhay pa si Gujinyan. Nakaunan sa dibdib ni Gujinyan, umiiyak ng pinipigilan ang emosyon. Pinto, nakatayo si Xiao Jingheng at Wen Hengyu doon at hindi pumasok. Nasaan si Xi Shufu? Tinanong ni Wen Hengyu ng mahina. Pagkatapos dalhin ang prinsesa at si Gujinyan pabalik para magpagamot, hindi na siya muling nagpakita. Malamang ay sumuko na siya ngayon. Hindi maramdaman ang init sa boses ni Xiao Jingheng. Ngumiti si Wen Hengyu sa kanyang sariling pang-aasa. Pati si Xiling Yuan na katulad niya ay sumuko na. Malamang ay makikita ang agwat nila kay Gujinyan. Ngunit kahit na alam niya, nais pa rin niyang malaman pa. Tumingin ka sa akin. Kahit na mahal ko ang ibang lalaki, hindi niya magawang umalis ng diretsyo tulad ni Xiling Yuan. Si Xiao Jingheng ay ganoon din. Kahit na ang puso niya ay nasasaktan na hanggang sa mawala ng pakiramdam. Pero gusto pa rin nandyan ka sa tabi ko. Hindi ko alam kung sino ang muling nagtanong kay Rokinyan. Nasa kamay pa ba ng Lixiu Shufu? Nalaman kong patay na siya nang bumalik ako. Kung patay na si Kinyan. At saka, 4 na bagay ang napakasama. Sige, hulaan ko. Marahil ay naapektuhan siya ng tinatawag na reaktibong sistema. Bigla siyang nakataka sa parusa. Sa kasalanan ito ng pagsasabwatan laban sa prinsesa lamang. Hindi ko siya basta-basta palalampasin. Hindi alam ni Xiao Jingheng kung ano ang sasabihin. Kung si Kinyan ay namatay din, ito ay nangangahulugang sila sa hinaharap. Hindi na sila makakaranas ng mga kakaibang bagay. Ipinapakita rin ito na tuluyan nang natapos ang lahat sa pagitan namin. Hinawakan niya ang kanyang kamao. Hindi makapaniwala na nakatingin sa nakadapa kay Gujinyan. Taong nasa katawan. Umiiyak ang aking lalamunan. Umalis na ako, kailangan mo na ring umalis. Mukhang ako na lang ang nakatagal hanggang sa huli. Na, kung araw-araw ay makikita ko ang ganitong tanawin. Minsan o sa huli, magiging baliw din ako. Mas mabuti pang umalis. Tulad ng nais ng prinsipe. Hindi na siya muling istorbohin. Nagpanggap na humiti si Xiao Jingheng. Pagkatapos sabihin iyon, umalis na si Xiao Jingheng. Malungkot ang kanyang likuran. Si Wen Hengyu ay huminga ng malalim at pumasok sa silid. Mahal na prinsipe, ang iyong presensya dito ay makakaapekto sa iyong pahinga sa loob ng ilang taon. Puno siya ng mga sugat sa katawan. Kailangan mong magpahinga ng ilang panahon. Sige, tutulungan kitang pumunta sa kama. Tumutol ako ng matigas. Hindi ako aalis kahit saan. Nandito lang ako.
Hindi ako makakapayapa hanggat hindi ko nakikita na nagising siya pagkatapos ng ilang taon. Ang mga sugat ko ay mga maliit na bagay lamang. Kailangan kong bantayan siya ng ilang taon. Hindi ako mapapapayag ni Wen Hengyu. Hindi ko rin magawang kumilos ng basta-basta. Nababahala akong mahawakan ang sugat ko. Wala akong magawa kundi manatili dito. Sinunod ko ang utos ng tagapangalaga ng kalusugan. Palitan ang gamot araw-araw. Nakita ang sugat sa likod ni Gu Jinyan. Hindi ko maiwasang maluha sa tuwing ito ay nangyayari. Lahat ng ito ay para sa aking kaligtasan. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking daliri. Kahit hindi ko maglakas ng loob. Pagkatapos lagyan ng gamot, agad itong ibinabalot. Tinulungan kong punasan si Gu Jinyan. Isang kutsarang pagkain ang ibinibigay ko sa kanya. Kapag pagod na sa gabi, diretsong humiga sa dulo ng kama para magpahinga. Hindi lang isang beses akong pinagsabihan ni Wen Hengyu. Sinasabi nilang ganito ay makakasira sa aking katawan. Ngunit hindi pa rin ako handang umalis kahit isang hakbang. Talagang natatakot ako. Kung aalis ako, hindi na ba talaga makikita si Gu Jinyan? Matapos ang labis na pag-aalaga sa loob ng kalahating buwan. Sa wakas, bumukas na ang mga mata ni Gu Jinyan. Naramdaman niyang siya ay nakagawa ng isang napakahabang panaginip. Sa panaginip, ako ang nabanggit sa nakaraang buhay. Hindi niya ipinahayag ang kanyang nararamdaman. Nakita niyang ikinasal ang taong mahal niya sa iba. Nag-isa siyang pumunta sa hilagang lungsod. Akala niya magiging masaya siya. Ngunit sino ang mag-aakalang? Tuwing may natatanggap akong balita, ito ay tungkol sa aking iskandalo. Galit na galit siya at gusto nang bumalik sa kabisera. Tanungin mo ang mga taong iyon kung ano ang ginagawa nila. Isang napakabait na tao. Paano mo ako maaring lokohin ng ganito? Ngunit nang talagang bumalik siya, ngunit nakita lamang niya ang aking malamig na pagkakamali. Nahuli siyang dumating, kaya napilitan akong tumalon mula sa pader ng lungsod. Hindi alam ni Jinyan kung gaano na siya katagal na naliligo sa dugo. Sa wakas ay napalayas na ang kaaway. Ngunit ang buhay ko ay hindi na maibabalik. Walang halaga kung wala ako. Ano ang halaga ng kanyang buhay? Yakap ang minamahal. Sabay kaming tumalon mula sa bangin. Pagdilat ko, hindi na ito ang matarik na bangin, kundi isang mainit na silid. Paglipas ng ilang taon, nang tumingin ako pababa, napagtanto kong nakadapa ako sa aking sariling dibdib. May luha pa sa sulok ng aking mata. Akala ko ang lahat ng iyon ay isang panaginip lamang. Talagang napakabuti. Ang pinakamamahal niya ay hindi namatay. Ngumiti si Gu Jinyan ng banayad. Nahihirapan akong itaas ang isang kamay upang haplusin ang aking buhok. Nagsikap akong gumising mula sa aking panaginip sa loob ng 2 segundo. Dahan-dahang binuksan ang mga mata. Nakita kong nagising na pala ang tao sa harap ko. Nagtaka ako sandali. Agad akong niyakap habang umiiyak, sa wakas ay nagising ka na. Alam mo ba kung gaano ka nakatagal na walang malay? Umiyak ako ng malakas. Walang pakialam kung gaano katagal ako nawalan ng malay. Basta walang masama, iyon na ang pinakamainam na resulta. At ang pinakamahalaga ay, sa buhay na ito, sa wakas ay naingatan kita. Yunin Jinyan. Mahina akong pinapahid ang aking mga luha. Nawala na naman ang mga luha na pinigilan kong bumuhos. Tama si Gu Jinyan. Kahit gaano pa karaming panganib ang naranasan. Sa huli, wala tayong masamang nangyari. At kung patay na si Qingyan, wala nang sinuman ang makapaghiwalay sa amin. Magkasama silang mahigpit na nagyakap. Sinumang makakita ay tiyak na magiging inggit sa ating pagmamahalan. Si Wen Hengyu ay nakatayo sa labas ng pinto at nakita ang eksenang ito. Hindi na niya kayang magpatuloy. Ang kanyang mababaw na pag-ibig. Sa harap ko at ni Gu Jinyan, para bang isang biro. Siguro ay nakita na ni Xiling Yuan ang puntong ito. Kaya siya umalis ng napakadesisyon. Masaganang greenhouse. Ilagay ang tatak ng pamilya Wen sa labas ng pinto. Ito ang tanging regalo na maiiwan niya sa akin. Kung magkakaroon pa ng susunod na buhay, nais niyang manatiling normal ang lahat. Nais kong makasama ang aking minamahal hanggang sa pagtanda.